Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hawak ng husto ni Daryl ang kanyang double mace. Itim na itim ang kulay ng double mace na ito, kaya mapagkakamalan ng kahit na isang maliit na bakal lang ito ng kahit na sino. Nagtatanglay ang mace na ito ng napakalakas na battle energy. Hindi pa rin alam ni Daryl sa mga sandaling iyon na Ever SKY mace ang pares ng mace ng ginagamit ni Bradley. Kahit na hindi ito isang grand weapon, maikukumpara pa rin ang lakas nito sa 3-point double-edged saber ni Yang Jian. Natigilan si Yang Jian nang makita niya ang unti-untong paglapit ni Bradley. Kaya agad niyang dinepensahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang 3-point double-edged saber na hinawakan niya rin ng husto sa kanyang kamay. Bang! Nagtama ang Ever SKY mace at 3-point double-edged saber sa isa't isa bago narinig ng lahat ang isang napakalakas na tunog ng pagsabog. Dito na napaatras sina Bradley at Yang Jian ng ilang hakbang. Buwisit! Napanganga ng husto si Daryl nang makita niya iyon. Na-impress at nasabik siya sa kanyang mga nakikita. Haha! Buti na lang talaga ay nagawa kong matawagan si Bradley sa tamang oras, isip nito. Malakas nga talaga si Bradley dahil siya ang senior na kapatid ni Yang Jian. Pero nagawa pa rin niya itong mapaatras. Gaano nga ba kalakas iyon? Isip ng mga ito. Kayang-kaya ni Bradley na makipaglaban kay Yang Jian dahil magkapantay lang ang kanilang mga lakas. Para sa mga sundalo ng North Moana, si Grandmaster Erlang Yang Jian ay para ng isang Diyos sa kanilang mga isipan. Bradley. Hindi maiwasang paalalahanan ni Daryl sa mga sandaling ito si Bradley. Naramdaman ni Daryl na nasa Royal City pa rin sila ng North Moana kahit na nagawang pantayan ni Bradley ang lakas ni Yang Jian. Nasa ilalim ni Yang Jian ang mga bantay na nagpapatrolya rito. Kaya sa sandaling utusan ang mga ito ni Yang Jian, hindi na magagawa pang labanan ni Daryl at Bradley ang 1-0, 0-0-0 mga sundalo ng North Moana kahit na gaano pa sila kalakas. Umalis ka na, Master. Hahanapin kita sa sandaling matapos na ako sa paghihiganti kay Yang Jian, sagot ni Bradley habang humihinga ng malalim. Naging determinado at mapagmatigas ang kanyang boses, kahit na hindi ito gaanong kalakasan. Tumitig naman ang mga mata ni Bradley kay Yang Jian na parang isang nakalalasong ahas. Natigilan ang lahat sa mga sandaling ito habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Daryl. Nagawa ni Bradley na siyang kuya ni Yang Jian na tawagin si Daryl na kanyang master. Napakurap ang mga mata ni Yang Jian habang tinitingnan si Daryl at nanlalamig na sinasabing, kung ganoon ay nasa iyo pala ang pagoda. Dito na bumalot ang isang napakalakas na aura sa paligid ng katawan ni Yang Jian. Si Yang Jian ang dating nagmamayari sa 7 Treasure Exquisite Pagoda. Pero agad siyang naharap sa ilang mga pagsubok nang makulong si Bradley sa pagoda at sa huli ay nawala ito sa kanya. Sa loob ng ilang libong taon ay walang tigil na hinanap ni Yang Jian ang pagoda pero nabigo pa rin siya na makita ito. Isa siyang uri ng tao na mahilig magobserba. Nakulong si Bradley sa pagoda at tanging ang nagmamayari lang ng pagoda ang may kakayahang magpakawala sa mga taong nakulong dito. Kaya noong tawagin ni Bradley si Daryl bilang kanyang master, agad na naisip ni Yang Jian na kasalukuyang na kay Daryl ang pagoda. Kasalukuyang nagliliyab ang mga mata ni Yang Jian habang tinititigan ng husto si Daryl. Ibigay mo na sa akin ang pagoda, Daryl, kung gusto mo pang mabuhay. Itinuturing na isang world treasure ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nainis ng husto si Yang Jian nang mawala niya ito noon. At ngayong nalaman niyang hawak ni Daryl ang pagoda, paanong hindi niya susubukan na bawin ito? Anong pagoda? Nagkunwaring curious si Daryl sa kanyang narinig. Hindi ko alam ang tungkol sa sinasabi mo. Dito nang umiti si Daryl at tumingin kay Yang Guan habang sinasabi na, gusto kang paghigantihan ng iyong kuya, Grandmaster Erlang. Kaya huwag mo nang baguhin ang usapan. Pagkatapos niyang magsalita, sumigaw si Bradley at sumugod kay Yang Jian. Yang Jian! Nabalot ng nakamamatay na aura ang buo niyang katawan na nakapagpayanig sa buong Royal City. Nang makita niya si Bradley na sumusugod papunta sa kanya, nagdikit ang mga kilay ni Yang Jian, habang nanlalamig na sinasabing, ngayong gusto mo talagang mamatay, ibibigay ko ang gusto mo. Kahit na mas malakas pa rin ang kanyang kuya para kay Yang Jian, ilang libong taong nang nakakulong si Bradley sa pagoda kaya sigurado siyang napantayan na niya ang lakas nito.
Habang nagsasalita ay hinawakan niyang Jian ang tri-point double-edged saber ng husto at sinimulan ang matindi nilang laban ni Bradley. Dito na lumipad ang kanilang mga imahe sa gitna ng ere. Nanginig ang mga ulap at dumagundong ang kidlat sa kalangitan, masyadong napuno ng tensyon ang hangin sa paligid na tumakot sa lahat. Natigilan ang lahat sa kanilang mga nakita. Isa itong uri ng laban na ngayon lang makikita ng lahat at isang beses lang nagaganap sa loob ng ilang daang taon. 10 minuto na ang nakalilipas pero hindi pa rin mapatumba ni Yang Jian si Bradley. Kahit ilang libong taong nang nakakulong si Bradley sa pagoda, mas naging malakas pa rin ito kaysa kay Yang Jian. At ngayong nagalit ito ng husto, sumabog ng husto ang kanyang lakas. Ito ang naging dahilan kung bakit nahirapan sa kanya ngayon si Yang Jian. Nagalala na si Yang Jian nang makita niya ang paglakas ni Bradley sa gitna ng kanilang laban. Sisiguruhin kong mamamatay ka na sa sandaling makita tayo ulit sa araw na ito sa susunod na taon. Sigaw niya. Dito na niya inutusan ang mga nagpapatrolyang bantay na, mga bantay, hulihin niyo si Daryl, dead or alive. Alam ni Yang Jian na hindi niya magagawang kontrolin si Bradley sa loob ng maiksing panahon. At matapos makaramdam ng pressure, nag-isip siya ng plano para hulihin si Daryl. At pagkatapos ay magagawa na niyang makuha ang 7 Treasures Exquisite Pagoda mula rito. Ang pagoda na yon ang may hawak sa buhay ni Bradley. Whoosh! Habang nagsasalita, 100,000 mga nagpapatrolyang banta sa palasyo ang parang isang malaking alon na pumaligid kay Daryl. Buwisit! Sermon ni Daryl sa kanyang sarili nang makita niya iyon. Dito na siya biglang tumalikod at tumakbo ng mabilis palayo. Habang tumatakbo, sumigaw si Daryl kay Bradley ng, "Aalis na ako, Bradley." "Hayaan mo na siya." Dito na sumagot si Bradley gamit ang nagdidilim niyang boses, "Huwag kang mag-alala, Master. Hahanapin kita sa sandaling mapatay ko ang hayop na Yang Jian na ito." Dito na sumabog ang enerhiya ni Bradley, at pagkatapos ay agad na nitong isinwing ang hawak niyang double mace kay Yang Jian. "Sige." Sagot ni Daryl, dito na niya ginagamit ang internal energy mula sa kanyang palad habang sumusuod sa ilang mga sundalo na nasa kanyang harapan na nakapagpaatras sa mga ito. At pagkatapos ay agad na siyang lumipad papunta sa kakahuyan palayo sa city. Kahit na maraming mga sundalo ng North Moana ang humabol sa kanya, masyado pa ring naging mabilis si Daryl. Agad siyang nakataka sa mga ito sa loob ng isang iglap at tuluyang nawala sa kalangitang nasa itaas ng mga kakahuyan. Mukhang nagalit ito nang makita niyang nakataka si Daryl. "Hayop, napakahayop! Mga sundalo, gawin niyo ang lahat kahit na pagbalibaliktarin niyo pa ang 9 na mga kontinente para lang mahuli ang Daryl na yon." Sermon ni Yang Jian sa kanyang mga sundalo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang 3-point double-edged saber ng husto habang naguutos na nakikipaglaban kay Bradley. Paano nila hinayaang makataka si Daryl? "Daryl, hulihin kita kahit nasaan ka man magpunta." "Opo, kamahalan." Isang sigaw ng mga sundalo, napayanig ng kanilang mga boses ang kalangitan. Samantala, matapos walang tigil na lumipad ng 1-0 minuto, napahinga ng malalim si Daryl nang makita niyang wala na ang mga sundalong humahabol sa kanya. Dito na nakahinga ng maluwag ang kanyang dibdib. Hindi siya nagalala ng kahit na kaunti kay Bradley. Nasa kanya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, kaya hanggat nasa loob si Bradley ng range nito ay magagawa niya itong pabalikin kung kailanman niya gustuhin. Nanginginig pa rin si Daryl mula sa nangyaring insidente kanina. Mabuti na lang at natawag ko agad si Bradley dahil kung hindi ay pinaglalamayan na siguro ako ngayon, isip ni Daryl. Ang bagay na sumurpresa ng husto kay Daryl ay kung paano nalaman ni Yang Jian na nasa kanya ang pagoda. Mukhang kailangan ko ng mag-ingat ng husto kay Yang Jian sa susunod, bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Matapos isipin ang ilang bagay, agad na siyang bumalik sa MT, Buzao. Nag-aalala na siya kay Lily matapos niya itong iwanan ng mahabang panahon. Sa loob ng isang maiksing sandali, ay nakabalik na siya sa kuweba ng Divine Farmer. "Hubby," natuwa ng husto ang tumatakbong palapit na si Lily para yakapin si Daryl. "Matagal-tagal ka ring nawala, hubby. Nag-aalala ako sa'yo. Napahamak ka ba sa lugar na ito? Ok ka lang ba?" Chinek ni Lily ang katawan ni Daryl habang sinasabi ito. Para kay Lily ang kaligtasan ni Daryl ay ang pinakaimportanteng bagay sa lahat. Hindi na mahalaga kung makuha man ito ang imaginative pill o hindi.
Okay lang ako, nakangiting comfort ni Daryl kay Lily. Umupo sina Zurong at ang living farmer, kasama ni Chang'er na nasa harap ng isang bahay kubo matapos nitong maglakad palapit sa dalawa. Nakuha mo ba ang imaginative image pill, Daryl? Nasasabik na tanong ni Zurong nang makalapit siya kay Daryl. Hindi naman nagsalita rito ang divine farmer pero makikita sa kanyang mata ang kanyang mga katanungan. Si Chang'er lang ang hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon habang tinitingnan ang sitwasyon na walang kinalaman sa kanya. Kung titingnan ko ang mukha ni Daryl, mukhang hindi niya ito nakuha, kalmado nitong sinabi. Inisip ni Chang'er na ang silid na may kayaman sa ilalim ng lupa ay matatagpuan sa pinaka-pinagbabawal na lugar sa palasyo ng hari. Hindi lamang ito liblib, ngunit napapaligiran ito ng dosenang mga maharlikang gwardiya. Kahit na sinabi niya kay Daryl ang lokasyon nito, hindi ito mahanap ng isang tarantadong na tulad niya. Sa pagpapahiya ni Chang'er, ngumiti si Daryl pero hindi nagsalita. Tapos, ngumiti si Daryl at tumingin kay Lily. Lilibod, ibinalik ko ang tableta. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Daryl ang imaginative image pill. Nanginig ang katawan ni Lily nang makita ang imaginative image pill. Natuwa siya habang yakap ng mahigpit si Daryl. Puno ng saya ang puso niya. Ito ang aking mahal. Walang siyang hindi kayang gawin, naisip niya. Si Zurong, divine farmer, at Chang'er ay natigilan habang tinitignan nilang mabuti ang imaginative image pill. Napakagat sa labi si Chang'er dahil hindi niya inaasahan na makukuha nga ni Daryl ang imaginative image pill. Itinago ito sa silid na may kayaman sa ilalim ng lupa, kung saan napakahigpit ng seguridad. Paano siya nakalusot dito? Sa sandaling iyon, hindi pa rin alam ni Chang'er na pumasok si Daryl sa palasyo, nang ang mga maharlikang gwardiya ng palasyo ng Hilagang Moana ay ginulo ng mga mandirigma ng World Universe sa pasukan ng lungsod. Iyon ang dahilan kung bakit madaling makuha ni Daryl ang imaginative image pill. Hindi napigilan ni Divine Farmer ang tumawa ng malakas, haha. Ito talaga ang imaginative image pill. Ito ang kayamanan na nagtipon ng mga kayamanan ng mundo at kalangitan. Habang nagsasalita siya, kumaway si Divine Farmer kay Lily at sinimulang gamutin ang mukha nito. Sa sandaling yon, nakatayo sa gilid sina Daryl at Zurong, at hindi sila nangahas na huminga ng malalim. Ring! Nakita nila na inipon ni Divine Farmer ang kanyang panloob na enerhiya, at isinalin ang kanyang enerhiya sa imaginative image pill. Sa sandaling yon, isang sinag ng nagniningning na liwanag ang nagmula sa imaginative image pill. Sa susunod na segundo, inilagay ni Divine Farmer ang imaginative image pill sa mukha ni Lily, at sinimulan itong igulong ng bahagya. Habang tinatanggal niya ito, tuloy siyang kumanta. Pakiramdam ni Lily ay ang lamig at presko ng mukha niya. Pagkatapos, unting lumitaw ang mga pagbabago sa balat ng kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang segundo, iniligpit ng Divine Farmer ang imaginative image pill at ngumiti. Ayan, kompleto na. Sa pagkakataong iyon, panay ang tingin ni Daryl kay Lily. Bumilis ang tibok ng puso niya nang natulala siya. Ang madilim na bahagi ng kanyang mukha ay naging puti na parang nyebe. Hindi lang gumaling ang mukha niya, mas maganda pa ito kaysa dati. Napakakinis at lambot nito. Yun ang epekto ng imaginative image pill. Iyon ay hindi ka paniwala, naisip niya, na nakakaramdam ng pagiging emosyonal. Nagulat din si Zurong. Hindi nakakagulat na isa ito sa mga kayamanan ng mundo. Sa isang iglap ng mata, ngayon ay babalik ka sa palasyo kasama ko. Ibabalik mo ang aking dignidad sa harap ng mga ministro, at yang dyan, malamig na sabi ni Chang'er kay Daryl. Hindi malakas ang boses niya pero matigas. Napangiti ng mapait si Daryl at tumingin kay Chang'er habang sinasabing, Lady Chang'er, ako ay dapat na babalik kasama ka. Ngunit may nangyari sa aking paglalakbay sa lungsod. Pwede bang kailanganin nating ipagpaliban ang pagtatangka kung linisin ang iyong pangalan? Nang marinig niya iyon, nagbago ang mukha ni Chang'er, at mahigpit niyang ikinunot ang kanyang mga kilay. Anong ibig mong sabihin? Sinira mo ba ang usapan natin? Bumuntong, hininga si Daryl at tumingin kay Chang'er. Hindi niya magawang ngumiti o umiyak nang sabihin niyang, Lady Chang'er, hindi mo ako naintindihan. Lagi kong tutuparin ang aking salita. Bago ako umalis sa lungsod ng Maharlika kanina, nakita ko si Yang Jian.
Kinamumuhian ako ni Yang Jian hanggang sa kanyang mga buto, at sinabi niyang papatayin niya ako kapag nakita niya akong muli. Sa mga sumunod na minuto, ibinahagi ni Daryl ang mga nangyari kanina ng detalyado kay Chang'er. Matapos marinig ang paliwanag ni Daryl, nanginig ang katawan ni Chang'er. Laking gulat niya. Ginahasa ni Yang Jian ang asawa ng sarili niyang nakakataas na kapatid. Si Zhurong at Divine Farmer ay nakatingin din sa isa't isa, walang imik. Iginagalang ng lahat si Yang Jian dahil si Grandmaster Erlang ay isang kagalang-galang na tao sa mundo. Hindi nila inaasahan na magiging ganoon kalupit siyang tao. Sa sandaling iyon, nanumbalik ang pag-iisip ni Chang'er, at mariing tinitigan si Daryl habang pinapagalitan. Daryl, huwag mo akong subukang lokohin. Sino ang nakakataas na kapatid ni Yang Jian? Sa palagay ko natatakot ka lamang na mamatay kapag bumalik ka sa palasyo, kasama ako, at kaya gumawa ka ng isang kwento upang magsinungaling sa akin. Hindi ba tama yon? Si Yang Jian ay naging tagasunod ni Hao Yi sa loob ng maraming taon. Paanong hindi ko malalaman na may nakakataas na kapatid siya? Si Daryl ay marahil na gumawa ng nito, naisip niya. Gustong umiyak ni Daryl nang marinig iyon. Nakaramdam siya ng pagkabigo nang sabihin niya, Lady Chang'er. Totoo ang sinabi ko. Kung hindi, paano ako makakatakas ng ligtas sa aking mga kakayahan nang makilala ko si Yang Jian? Mahigpit na ikinunot ni Chang'er ang kanyang mga kilay at nagsimulang mag-isip muli. Yung mga sinabi niya ay may katuturan. Batay sa kanyang kakayahan, kung makikilala niya si Yang Jian, walang paraan na makabalik siya ng ligtas at hindi nasaktan. Nang mapansin na nagdududa si Chang'er sa kanya, lumiliko ang isip ni Daryl habang sinusubukan niyang malaman ang isang bagay. Ngumiti siya at sinabing, "Oh, Lady Chang'er. Tinanong nga ako ni Yang Jian sa oras na yon na ihayag ang iyong lokasyon. Sinabi niya na hinangaan kanya sa loob ng mahabang panahon, ngunit natatakot siya kay Hao Yi. Ngayong patay na si Hao Yi, wala na siyang dapat ipag-alala at gusto niyang maging babae ka. Gusto kanyang alagaan habang buhay." Pilit na pinipigilan ni Daryl ang pagtawa, at sadyang lumapit kay Chang'er habang nagsasalita. Lady Chang'er, kung payag ka, iaalay ko ang aking buhay para maibalik ka sa palasyo. Dahil direktang nauugnay ako sa pagkamatay ni Hao Yi, mamamatay ako ng walang pagsisisi, basta't matutulungan kitang makahanap ng mabuting asawa. Tama yon. Ginawa ni Daryl ang lahat. Nakatuon si Chang'er sa pagpapatunay ng kanyang pagiging inosente, at pagpapanumbalik ng kanyang reputasyon. Gayunpaman, dahil nagalit si Daryl kay Yang Jian, ang pagbabalik kasama si Chang'er ay isang misyon ng pagpapakamatay. Sinadya ni Daryl na gumawa ng dahilan na si Yang Jian ay in love kay Chang'er, kaya siya ay makaramdam ng conflict. Itinuring ni Chang'er ang dignidad at reputasyon bilang mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Kapag nalaman niyang in love si Yang Jian sa kanya, kung pipilitin niyang bumalik sa Royal Palace, hindi ba yon nangangahulugan na tinanggap niya ang pagtubis ni Yang Jian? Sa sandaling yon, namula si Chang'er. Pinagpapadyak niya ang kanyang mga paa habang nakatingin kay Daryl. Tumahimik ka! Kailan pa ako pumayag? Habang sinasabi niya yon, nanginginig ang katawan ni Chang'er, at galit na galit siya. Ang lakas ng loob ng Yang Jian na ito na pagsamantalahan ako. Sige, titigil na ako. Ngumiti si Daryl at iwinagayway ang kamay. Seryosong sagot niya, ano babalik pa ba tayo sa palasyo ng Maharlika? Sa pagkakaalam ko, ipinadala ni Yang Jian ang marami sa kanyang mga tao upang subaybayan ang iyong lokasyon. Naghihintay siya ngayon sa palasyo para sa anumang balita. Siguradong matutuwa siya kung babalik ka. Ito. Napakagatlabi si Chang'er at nag-alinlangan sa sandaling yon. Tama yan. Paano ako makakabalik sa ilalim ng gayong mga kalagayan? Kung babalik ako, ibig sabihin hahayaan kong makuha ni Yang Jian ang gusto niya. Si Daryl ay mukhang kalmado, ngunit sa loob niya ay nasasabik siya nang makita niyang nagdududa si Chang'er sa kanyang sarili, at mukhang nagkakasalungatan sa kung anong desisyon ang gagawin. Ako ay isang henyo. Gumawa lang ako ng dahilan, at ngayon ay nag-aalala si Chang'er, naisip niya. Sa sandaling iyon, biglang may naalala si Chang'er, at malamig na sinabi, Daryl. Hindi na tayo babalik sa palasyo. Pumunta tayo sa labas ng lungsod habang hinihintay mo akong tipunin ang mga ministro. Kailangan mo lang sabihin sa kanila ang totoo. Pinag-isipan ito ni Chang'er,
at yun lang ang paraan para magawa ito. Hindi sila makakabangga ni Yang Jian kung makakasalubong nila ang mga ministro sa labas ng lungsod ng Maharlika, kaya maibabalik pa rin ni Daryl ang kanyang dignidad. Parehong panalo sa sitwasyon na yon. Napakamot ng ulo si Daryl nang marinig yon, naguguluhan siya. Si Chang'er ay hindi ordinaryong babae. Makakaisip siya ng mga kakaibang ideya. Bang! Habang nagmumuni si Chang'er, nakaramdam si Daryl ng panginginig na nagmumula sa Seven Treasures Exquisite Pagoda sa kanyang bulsa. Mukhang bumalik na si Bradley sa pagoda. Bilang may-ari ng pagoda, damang-dama ni Daryl na nasugatan si Bradley, ngunit hindi ito malala. Walang alinlangan, malamang na inutusan niyang Jian ang kanyang mga tao na salakayin si Bradley nang alam niyang hindi niya matatalo si Bradley sa labanan. Bradley, kamusta ka? Tanong agad ni Daryl. Sa sandaling yon, mahina ang boses ni Bradley habang sinasabi niya, "Pinuno, ayos lang ako. Pero hindi maganda ang sitwasyon mo. Nagpadala si Yang Jian ng maraming tao upang subaybayan ang iyong lokasyon. Ang bundok Buzhao ay isa sa mga lokasyon na kanilang hahanapin. Kailangan mong umalis ka agad." Mabuti naman. Kailangan mong magpahinga para gumaling, nakangiting bati ni Daryl sa kanya. Ang tirahan ng Divine Farmer ay talagang liblib, kaya hindi kailanman makakarating si Yang Jian doon. Pareho silang nakipag-usap sa kanilang isipan sa pamamagitan ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Dahil dito, hindi alam ni Chang'er, Zhurong, at Divine Farmer ang tungkol dito. Daryl, narinig mo ba ako? Sumama ka sa akin sa lungsod ng Maharlika, giit ni Chang'er. Bang! Nang magsalita siya ay may malakas na kalabog. Ang pasukan ng tirahan ng Divine Farmer ay nawasak. Ang malakas na pagsabog ay nagulat sa lupa at langit. Sa sandaling yon, natulala silang lahat sina Daryl, Chang'er at ang iba pa. Makalipas ang 2 segundo, si Daryl ang unang nag-react at tumakbo palabas. Sino ang napakatapang na gumawa ng gulo sa tirahan ng Divine Farmer? Mabilis na sumunod sa likuran niya sina Chang'er, Zhurong, at iba pa. Paglabas nila ay hindi napigilan ni Daryl ang mapabuntong hininga nang makita ang nasa harapan niya. 100,000 sundalo ng Hilagang Moana ang humaharang sa buong pasukan na parang bakal. Si Yang Jian ay nakatayo sa harap ng mga sundalo na nakasuot ng gintong baluti, habang lumulutang siya sa himpapawid, mukhang malakas at nakakatakot. Sa ilalim niya, ang howling celestial dog ay sumisinghot sa paligid ng pasukan. Napalitan ng pagtataka ang ekspresyon ni Daryl. Paano nakarating si Yang Jian nang napakabilis? Nakatakas ako mula sa mga sundalo, at ang tahanan ng Divine Farmer ay nasa isang liblib na lugar. Paano niya nahanap ang daan dito? Sa sandaling yon, hindi pa rin alam ni Daryl na ang howling celestial dog pala ang nakahanap sa kanila. Bilang isang mahiwagang hayop, ang howling celestial dog ay ang pinakamahusay na mga ngaso sa mundo. Kahit na nakatakas si Daryl mula sa mga sundalo, natuntun pa rin ng howling celestial dog ang amoy ni Daryl sa hangin at sinundan ito sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Sa oras na yon, ang mga mata ni Yang Jian ay nakatutok kay Daryl habang siya ay malamig nang umiti at sinabing, "Binata, wala kang ibang matatakbuhan." Say! Nang maramdaman niya ang malakas na aura ni Yang Jian, nagkunwaring kalmado si Daryl. Pinisil niya ang isang ngiti ngunit hindi sumagot. Pagkatapos, ibinaling ni Yang Jian ang kanyang paningin kay Zhurong at Divine Farmer, nakaramdam siya ng pagkalito. Hindi ko inaasahan na ang iginagalang na fire god na si Zhurong at medicine ancestor Divine Farmer ay naninirahan sa hiwalay dito. Libong taon na ang nakalilipas, ang Divine Farmer ay gumamit ng daang mga halamang gamot upang gamutin ang maraming tao. Nakilala siya bilang ninuno ng medisina. Walang takot ang mukha ni Zhurong at humakbang pasulong. Yang Jian, kung alam mong dito kami nakatira, ang lakas ng loob mong dalhin ang iyong sundalo upang istorbohin kami. Anong gusto mo? Si Zhurong ay may napakalakas na karakter, at siya ay isang napakadirektang tao. Hindi siya natatakot kay Hao Yin noong araw, at tiyak na ilalagay niya si Yang Jian sa kanyang lugar. Pagkatapos magsalita ni Zhurong, malamig na sinabi ng Divine Farmer, "Yang Jian, maraming taon na akong naninirahan na nag-iisa dito. Hindi ko nais na masangkot sa anumang mga pagtatalo mula sa labas ng mundo. Mangyaring umalis ka agad kasama ng iyong mga tao at itigil ang pag-istorbo sa aking kapayapaan."
Ngumiti si Yang Jian, sa karaniwan, hindi kita istorbohin, ngunit kailangang umalis ang binatang ito kasama ko. Tinuro niya si Daryl, at habang nagsasalita siya, dumapo ang tingin niya kay Chang'er, kumikinang agad ang mga mata niya. Nako, nandito na si Lady Chang'er. Pagkakataon nga naman. Lady Chang'er, mangyaring bumalik sa palasyo kasama ko. Siya'y ngumiti. Hindi ako sasama, malamig na sabi ni Chang'er. Nakatakda na siya sa kanyang desisyon at hindi nag-atubili. Nang malaman niya ang katotohanan kanina, gusto ni Chang'er na bumalik kasama si Daryl para makilala si Yang Jian at patunayan ang kanyang pagiging inosente. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ni Daryl na si Yang Jian ay interesado sa kanya, nainis siya. Paano siya makakabalik sa palasyo kasama niya? Kung susundan ko si Yang Jian pabalik sa palasyo, tiyak na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya na halayin at labagin ako, naisip ni Chang'er. Tumingin si Yang Jian kay Chang'er at ngumiti, Lady Chang'er, hindi ka makakataka sa iyong kaugnayan sa pagkamatay ni Hao Ye. Mas mabuting bumalik ka na kasama ako para tumulong sa investigasyon. Pinutol siya ni Chang'er bago niya natapos ang pagsasalita. Yang Jian, tigilan mo na ang pagsisinungaling sa akin. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Ako ay nakasama ng kanyang kamahalang Hao Yi sa loob ng mahigit 1,000 taon, naging matatag ang relasyon namin. At ikaw, nasasakupan ka lang niya. Sinamantala mo ang pagkakataong maupo sa trono ng ang kanyang kamahalan ay kapapanaw lamang. Iyon ay masama. Ngayon minamatyagan mo ako. Sa tingin mo deserve mo ako. Mukhang galit si Chang'er habang malamig na sinabi. Sa pagkakataong iyon, tumahimik ang buong lugar. Ang mga mata ng lahat ay kay Chang'er. Siya, naglakas, loob siyang tawagin si Yang Jian ng masama. Kahit na siya si Lady Chang'er, si Yang Jian ang kasalukuyang emperador. Paano niya ito mapagalitan sa harap ng lahat? Sa kontinente ng Hilagang Moana, ang emperador ang pinakamataas. Sino ang nangahas na magsalita sa emperador sa ganoong paraan? Sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Yang Jian. Ano ang mangyayari sa kanyang reputasyon kung papagalitan siya ni Chang'er sa ganoong paraan sa harap ng lahat ng mga sundalong ito? Sa sandaling iyon, tense ang kapaligiran. Hindi man lang huminga ng malalim ang mga sundalo. Tungkol naman kay Daryl, labis siyang nasasabik at natuwa sa kanyang puso. Si Chang'er talaga ang palasyong buwan ng mga diwata. Siya ay may isang malakas at prangka na karakter. Naglakas, loob siyang pagalitan si Yang Jian sa harap ng lahat matapos akong lokohin. Sa wakas, sa sandaling iyon, tumawa si Yang Jian at tumingin kay Chang'er habang sinasabi niya, Sang, ayon ka man sa akin o hindi, may kinalaman ka sa pagkamatay ni Hao Yi. Kailangan mong sumama sa akin sa palasyo. Nang sabihin niya iyon, si Yang Jian ay nakangiti lamang ng may pag-atubili. Sa loob niya ay kumukulo na siya sa galit. Mula nang maging emperador siya, walang nangahas na tumanggi sa kanya. Napagpasyahan na ni Yang Jian na anuman ang mangyari, kailangan niyang ibalik si Chang'er. Galit na galit, tiningnan ni Yang Jian si Chang'er habang siya ay nakangisi ng masama. Bagamat nagsinungaling si Daryl kanina, hindi sinasadyang nabanggit niya ang totoo. Talagang interesado si Yang Jian kay Chang'er sa mahabang panahon. Hindi lang siya nangahas na ipakita ito noong nabubuhay pa si Hao Yi. Ngayong patay na si Hao Yi at naging emperador na siya, wala na siyang alalahanin. Gayunpaman, si Chang'er ay ang palasyong buwan ng mga diwata, kung sinubukan niyang pag-aari siya, hahamakin siya ng lahat. Dahil dito, ginamit ni Yang Jian ang dahilan para imbestigahan ang pagkamatay ni Hao Yi para ibalik si Chang'er sa palasyo. Hanggat nakabalik si Chang'er sa palasyo, magkakaroon ng pagkakataon si Yang Jian na pagmamay-ari siya. Hindi na mahalaga kay Yang Jian kung paano namatay si Hao Yi. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagmamay-ari ng Chang'er nang mabilis hanggat maaari. Ang titig ni Yang Jian ay naging dahilan upang hindi komportable si Chang'er, ngunit hindi niya maipakita ang kanyang galit dahil ang kanyang acupoint ay nakatatak pa rin. Hindi niya magagamit ang kanyang panloob na enerhiya. Mapapagalitan lang siya nito at hindi iyon mahalaga sa kanya. Sa sandaling iyon, lumapit si Daryl at kinukutya si Yang Jian. Yang Jian, paano mo matatawag ang iyong sarili na dakilang pinunong erlang? Wala kang kahihiyan, hindi ba? Sinabi na ni Lady Chang'er na ayaw na niyang bumalik sa palasyo, pero pinipilit mo pa rin siya.
Magsabi ka na lang ng totoo na interesado ka kay Lady Chang'e. Hindi mo kailangang magpanggap na gusto mong imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ni Howie. Hindi ko talaga kayang panindigan ang pagpapanggap mo. Habang sinasabi niya iyon, mukhang naiinis si Daryl, at hindi siya nag-aalala. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Yang Jian, kasama si Zurong at Divine Farmer. Siyempre, sinabi lang ito ni Daryl para paglaruan ang galit ni Yang Jian. Gayunpaman, hindi niya alam na ang sinabi niya ay tumago sa isip ni Yang Jian. Sa isang iglap, lumala ang ekspresyon ni Yang Jian. Siya ang emperador at siya din ang iginagalang na dakilang pinunong Erlang. Paano siya napuna ng ganito ng isang binata? Ang galit sa puso ni Yang Jian ay kumukulo sa sandaling iyon. Hindi pa rin niya alam na nanghuhula lang si Daryl at aksidenteng nabanggit ang kanyang nararamdaman. Ang mga salita ni Daryl ay sumisira sa kanyang reputasyon na pinanatili niya sa nakalipas na ilang libong taon. Paano niya matatanggap iyon? At saka, na kay Daryl pa rin ang 7 Treasure Exquisite Pagoda na hinahanap ni Yang Jian. Kailangang mamatay ni Daryl. Mga general, makinig sa akin. Patayin si Daryl at ibalik si Lady Chang'e sa palasyo, malamig na ungol ni Yang Jian. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod ang mga sundalo ng hilagang Moana na parang isang malakas na tubig na may nakamamatay na tunog na maaaring makagulat sa kalangitan. Titang na, nang makita iyon, naikuyom ni Daryl ang kanyang kamao sa galit. Si Yang Jian ay isang baliw. Paano maipagtatanggol ni Zurong, Divine Farmer, at ang aking sarili laban sa 100,000 sundalo, naisip niya. Sa sandaling iyon, hinarang ng Divine Farmer si Daryl, at naglabas ng ilang mga medical na tabletas mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kina Daryl, Zurong, at ang iba pa. Kainin na to, dali. Ang ilang mga medical na tabletas ay kasing puti ng niebe, makintab ang kulay, at may magandang bango. Hindi na nagdalawang isip sina Daryl, Zurong, at ang iba pa at inubos agad ito. Bang! Sa sandaling iyon, itinaas ng Divine Farmer ang kanyang mga kamay at nagsimulang umawit. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pagkalanta ng lahat ng halaman sa loob ng ilang libong milya. Sa mga lantang halaman, ang puting usok ay tumaas at dumaloy sa hangin, habang dinadala ito ng hangin patungo sa hukbo ng North Moana. Bilang isang iginagalang na medicine ancestor, ang kakayahan ng Divine Farmer sa paggamit ng mga halaman at halamang gamot ay nasa pinakamataas na antas. Sa totoo lang, ang lahat ng mga halaman sa kanilang paligid ay hindi lason, at mayroon pang ang ilang halamang gamot sa kanila, ngunit na-activate na ng Divine Farmer ang kanyang teknik at ginawa itong mga nakakalason na halaman. Ang gamot na tableta nakakabigay lang ni Divine Farmer kay Daryl at sa iba pa ang panlunas. Bang! Bang! Sa isang kisap mata, nagsimulang bumagsak ang mga sundalo sa lupa matapos madikit ang usok. Dumilim ang kanilang mga mukha at hindi na sila humihinga. Wala pang 1 minuto, sa 100,000 sundalo, 20,000 ang namatay sa usok. Namatay agad ang ilan sa mga sundalo bago pa man sila makasigaw sa sakit. Titang na! Dilat ang mga mata ni Daryl habang nakatitig sa Divine Farmer. Siya ay hindi makapani-paniwalang humanga. Gaano kalakas iyon? Hindi ko kailanman naisip na ang sikat na manggagamot na si Divine Farmer ay nakakasindak kapag pumatay siya. Sa oras na yon, sobrang nasasabik si Zurong. Tinawanan niya si Divine Farmer. Ayos, ito ay talagang mahusay. Tama yan, Divine Farmer, lasunin mo sila hanggang sa mamatay. Basag. 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 Naging berde ang mukha ni Yang Jian, habang kinuyom niya ang kanyang kamao, ang kanyang mga buto ay pumuputok ng malakas. Ang hukbo ng hilagang Moana na dinala niya ay pawang mga elit na mandirigma. Madali sana nilang mahuli si Chang'e at mapatay si Daryl, ngunit hindi niya inaasahan na lasunin at papatayin ng Divine Farmer ang napakarami sa kanila. Divine Farmer, dahil hindi mo alam kung paano ang hindi mangialam sa trabaho ng iba, mamamatay ka kasama si Daryl. Umungol si Yang Jian habang hawak niya ang tri-point na double-edged saber. Ang kanyang napakalaking figura ay nagmistulang Diyos na bumababa mula sa langit habang sinisingil niya si Daryl na patayin siya. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, hindi binalak ni Yang Jian na sumali sa pag-atake. Gayunpaman, pagkatapos niyang makitang pinatay ng Divine Farmer ang napakaraming sundalo niya, hindi na siya nakatiis.
Gayunpaman, si Yang Jian ay masama. Hindi niya inatake ang Divine Farmer, ngunit gusto niyang patayin si Daryl. Kahit na anong mangyari, si Daryl ang may 7 Treasures Exquisite Pagoda. Matapos siyang patayin ni Yang Jian, makokontrol niya ang pagoda at lahat ng mga mandirigma na naninirahan sa loob nito. Sa panahong iyon, magiging madali na para sa kanya na salakayin ang Divine Farmer at Zhurong. Nang makita si Yang Jian na umaakyat, nagbago ang mukha ni Daryl, at umatras siya para iwasan siya. Naranasan na ni Daryl ang kapangyarihan ni Yang Jian noon. Hindi siya katugma sa antas ni Yang Jian. At saka, si Bradley lang ang nakalaban ni Yang Jian, pero nasugatan siya at hindi na makakalaban. Dahil dito, napaatras na lamang si Daryl. Sa sandaling yon, mabilis na lumapit si Zhurong at pinagtanggol si Daryl. Nasa labanan ang katawan niya. Kuya Daryl, huwag kang mag-alala. Nandito ako para tulungan kang alagaan siya. Pagkatapos ay sumugod si Zhurong sa langit at inilagay ang sarili sa harap ni Daryl upang protektahan siya. Yang Jian, kailangan mo munang dumaan sa akin kung gusto mong hawakan ang kapatid ko. Galit na sigaw ni Zhurong bilang isang marahas, at nag-aapoy na puwersa ng aura ang lumabas sa kanyang katawan. Buzz! Sa mga sumunod na segundo, nagsimulang mag-alab ang dagat ng apoy at nagliyab sa buong kalangitan na parang nagliliyab. Ang mga nakapaligid na halaman sa 1,000 kilometro ay nalanta at agad na naging abo sa ilalim ng nagniningas na apoy. Ay! Iyong kamahalan, tulong! Sa isang kisap, mata, isa pang 20,000 sundalo o higit pa sa sundalo ng Hilagang Moana ang sumabog sa trahedya na panaghoy at namatay sa gitna ng nagniningas na dagat. Mabilis na ginamit ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya at naglagay ng proteksyon na kalasag sa kanyang sarili nang maramdaman ang sobrang init ng apoy, nagsasanggalang kina Lily at Chang'e. Hindi natatakot si Daryl sa mga apoy na ito dahil mayroon siyang malamig na puting lirang apoy, ngunit maaaring hindi ito mahawakan ni Chang'e at Lily. Singhap! Kasabay nito, hindi napigilan ni Daryl na mapabuntong hininga habang nakatingin kay Zhurong na gulat na gulat. Hindi nakakagulat na siya ang kagalang-galang na Diyos ng apoy. Ang kapangyarihan ng apoy na pinakawalan niya ay nasa pantay na antas ng makamandag na hamog ng Divine Farmer. Si Zhurong ay gumalaw na kasing bilis ng kidlat sa gitna ng dagat ng apoy, habang marubdob na nakikipaglaban kay Yang Jian sa himpapawid. Gayunpaman, maaaring matapang si Zhurong, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay bahagyang mahina kumpara kay Yang Jian at pinipigilan ni Yang Jian sa 2 ikot na iyon. Zhurong, tutulungan kita. Ang Divine Farmer ay sumigaw ng malakas sa sandaling ito habang siya ay lumipad at buong tapang na lumaban kay Yang Jian, kasama si Zhurong. Ang tulong ng Divine Farmer ay nakabawas sa pressure na inilagay kay Zhurong. Sa totoo lang, si Zhurong o ang Divine Farmer ay hindi kalaban ni Yang Jian kung sila ay lumaban ng mag-isa. Gayunpaman, magiging iba ang mga bagay kapag nagsanib puwersa silang dalawa. Sa sandaling yon, ang tatlo sa kanila ay nag-aaway ng matindi sa himpapawid. Si Daryl ay nagtatanggol laban sa patuloy na alon ng North Moana Army sa lupa. Bagamat nahihigitan na siya, pilit pa rin niyang nakakapit. Hubby! Si Lily ay may labis na pag-aalala habang pinagdikit ang kanyang mga palad at ang kanyang mga daliri ay pinagsalikop nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Hindi niya mapigilang sumigaw, "Mag-ingat ka!" Sa sandaling iyon, gusto ni Lily na umakyat at tumulong, ngunit hindi na siya makapagsanay ng kultibasyon sa lahat ng mga taon na ito mula nang ang kanyang panloob na enerhiya ay hindi pinagana. Kaya naman, tanging panoorin at pag-aalala lamang ang kanyang naramdaman para kay Daryl. Daryl. Si Chang'e ay labis ding nababalisa sa sandaling iyon. Sa proteksyon na kalasag, sinigawan niya si Daryl, "Tulungan mo akong pakawalan ang mga aku points ko." Bagamat pagkatapos magsanib, puwersa si Zhurong at ang Divine Farmer, pansamantala lang nilang harangin si Yang Jian sa maikling panahon. Gayunpaman, imposibleng magtagal kung si Daryl lang ang nagtatanggol laban sa napakarami pa ring North Moana Army na nakapaligid sa kanila. Sa sandaling iyon, nais lamang ni Chang'e na mabilis na mapaatras si Yang Jian upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Naningkit ang mga mata ni Daryl sa narinig at nag-alinlangan. Hindi mahina ang kapangyarihan ni Chang'e. Mas maganda ang posibilidad na manalo sila kung tumulong siya sa pakikipaglaban kay Yang Jian. Iyon lang, siya ang naging sanhi ng pagkamatay ni Emperor Hao Yi.
Magiging problema para sa kanya kung bigla siyang atakihin pagkatapos ma-unblock ang kanyang Aku Points. Si Zhurong at ang Divine Farmer ay hinahawakan pa rin si Yang Jian. Pareho silang hindi makakaligtas sa kanya sa oras kung umatake si Chang'e. Bang! 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 Nang nag-aalinlangan pa si Daryl, biglang yumanig ang bundok Buzhao sa ilalim ng kanilang mga paa nang umalingaw-ngaw ang marahas na pagsabog ng mga tunog na nakakabasag ng lupa. Kaagad pagkatapos, ang dalisdis ng bundok ay biglang gumuho at nagsiwalat ng higit sa 10 kilometrong diameter na malaking bunganga. Ang panloob na bahagi ng Mount Buzhao ay guwang, kaya't ang aura ay sumabog mula sa Yang Jian, Zhurong, at ang matinding labanan ng Divine Farmer ay naging sanhi din ng pagguho ng lupa. Hula. Biglang nangyari ang insidente kung kaya't hindi maka-react sina Daryl, kahit sina Yang Jian o ang iba pa nang sila ay hingal na hingal at nahulog sa bunganga. Sa kabilang panig ng Westrington, ang Imperial SKY Palace sa lungsod ng Maharlika. Ang Imperial SKY Palace ay kung saan ang emperador ng Westrington ay humarap sa mga usapin sa korte at tumanggap ng mga dayuhang ambasador. Ito ay matikas, marilag, at kahanga-hanga. Ang Imperial SKY Palace ay dating isang seryosong lugar. Gayunpaman, ito ay lubhang maligaya sa araw na iyon. Sa sandaling iyon, isang kapistahan ang ginaganap sa Imperial SKY Palace, kasama ang kanilang mga opisyal na nakabihis at nakaupo. Nagdiwang sila kasama ang emperador ng Westrington na nasa kanyang trono. Ito ay isang buhay na buhay at kaaya-ayang kapaligiran. Iyon ay tama, ito ay isang mahalagang holiday para sa Westrington sa araw na iyon dahil ito ay ang pinakadakilang pista ng kristal, isang katumbas ng kalagitnaan ng taglagas na pista. Sa makatuwid, ang emperador ng Westrington ay magdaraos ng isang malaking piging bawat taon sa araw na iyon. Ang piging ay ginanap sa Imperial SKY Palace noong taong iyon. Sa sandaling iyon, si Donoghu Dixon ay nasa isang bordado na brocade na damit sa ulo ng upuan ng mga opisyal, nakaka-relax na nakaupo doon. Pumupunta ang mga opisyal upang magtagayan sa kanya paminsan-minsan. Gayunpaman, bihira niyang itinaas ang kanyang baso habang pinapanatili ang mataas at makapangyarihang postura. Siya ay lubos na iginagalang sa Westrington bilang punong ministro, sa ibaba lamang ng isang tao, ngunit higit sa libo-libo. Maliban sa Westrington Emperor, hindi iginalang ni Donoghu ang sinuman. Sa tabi ni Donoghu ay isang maliit na figura na may tanging katangian ng mukha na may magandang katawan. Gayunpaman, ang kanyang mga ekspresyon ay malamig na may mga pahiwatig ng mapanglaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Siya ang ninang ni Daryl, si Susan Creek. Si Susan ay nakakulong sa tirahan ng punong ministro mula noong dinala siya ni Donoghu sa Westrington. Gayunpaman, biglang nagpumilit si Donoghu na isama si Susan sa piging dahil ito ang Great Crystal Festival sa araw na iyon. Si Susan bilang isang bihag ay walang kalayaang pumili at maaari lamang sumunod. Hoy, ang ganda. Hindi siguradong ngumiti si Donoghu kay Susan sa mga sandaling ito. Ganyan ang maligayang eksena, bakit ka nagtatampo? Halika, magbuhos ka ng alak at uminom kasama ko. Nakangiti si Donoghu habang sinasabi iyon, ngunit puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Sa lahat ng ito habang sinadya niyang naglabas ng balita na kinidnap niya si Susan, pero hindi pa rin niya nakikita si Daryl kahit saan. Sa makatuwid, nagpasya si Donoghu na baguhin ang mga taktika sa pamamagitan ng pagdadala kay Susan sa handaan bago siya ipahiya sa publiko. Narinig na sana ito ni Daryl at tiyak na darating. Hindi. Isang malamig na boses ang nagmula sa bibig ni Susan, habang malamig siyang tumingin kay Donoghu. Hindi ako uminom at hindi rin ako magbubuhos ng alak para sayo. Pinatay ni Donoghu ang kanyang asawa. Matingkad pa rin niyang naalala ang eksena at gusto lang niyang patayin si Donoghu on the spot. Paano niya ito binuhusan ng alak? Sampal? Pagkatapos ay sinampal siya ni Donoghu sa mukha ng walang anumang babala. Ginamit niya ang buong lakas para sampalin si Susan na tuluyang sumigaw ng malakas at kinilig bago bumagsak sa lupa sa pagkakaupo. Napahawak siya sa mukha niya at galit na pinandilatan si Donoghu. Ang malutong na tunog ng sampal ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa pangunahing bulwagan. Ang buong Imperial SKY Palace ay agad na natahimik. Hindi mapagpahalagang walang kwenta. Napaka walang utang na loob.
Walang pakialam si Donoghu sa mga nakapaligid na nanonood habang siya ay nanunuya at patuloy na pinapahiya si Susan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang Imperial SKY Palace ay ang pinakabanal na lugar sa Westrington. Dapat kang magpasalamat na nakadalo ka sa piging na ito. Ang pagpayag na magbuhos ka ng alak para sa akin ay isang malaking karangalan. Tinang na, ang lakas ng loob mong maging bastos pa rin. Si Donoghu pagkatapos ay maringal na umupo doon na may madilim na ekspresyon at tumahol, bumangon ka dali at ibuhos mo sa akin ang alak. Kung hindi, hahayaan kong pahalagahan ng lahat ang iyong kagandahan. Ikaw. Pinandilata ni Susan si Donoghu nang marinig ito at kinilig. Siya ay labis na napahiya at galit na galit habang ang kanyang mapupulang labi ay nakabuka para lamang magsabi ng isang salita, ngunit hindi na nakapagpatuloy pa. Napagtanto niyang hindi nagbibiro si Donoghu. Talagang ipapahiya niya ito sa Imperial SKY Palace kung hindi niya ito binuhusan ng alak. Nais ni Susan na mamatay na siya sa sandaling iyon. Sa ganoong paraan, hindi niya kailangang dumanas ng kahihiyan ni Donoghu. Gayunpaman, hindi siya naghiganti para sa kanyang asawa na namatay sa trahedya. Hindi magiging pakinabang kung mamatay siya ng ganoon lang. Hingal. Nagkatinginan ang mga nakapaligid na opisyal at nagsimulang mag-usap sa isa't isa sa tahimik na tono nang makita ang eksenang ito. Lasing ba ang punong ministro? Paano niya naaapi ang isang babae? Ang bastos naman niya. Esechek, magsalita ka ng mahinahon. Huwag mong hayaang marinig ka niya. Sa mga nasa talakayan, nadama ng maraming opisyal na sobra si Donoghu, ngunit hindi sila nangahas na magkomento ng malakas. Si Donoghu ay nasa isang mataas na posisyon ng kapangyarihan, at isang mahusay na record ng digmaan pagkatapos ng lahat at walang sinuman ang nangahas na saktan siya. Mabilis? Sa sandaling iyon, hindi nag-abala si Donoghu na ipagpatuloy ang sasabihin nang makita ang nahihiya at galit na mukha ni Susan habang nag-aalangan. Malamig niyang hinimok siya, mukhang gusto mong ipakita ang iyong katawan sa harap ng karamihan dahil ayaw mong buhusan ako ng alak. Tumayo si Donoghu at hinawakan ang braso ni Susan para mapunit ang kanyang damit. Ikaw. Si Susan ay labis na napahiya sa galit. Nagpupumiglas siya, ngunit mahigpit na hinawakan ni Donoghu ang kanyang braso at hindi man lang siya makawala. Patuloy siyang sumisigaw, bitawan mo ako. Hayaan mo ako. Ang mga mata ni Susan ay napuno ng agrabyado na luha habang siya ay sumisigaw. Unang pinatay ni Donoghu ang kanyang asawa pagkatapos ay pinahiya siya sa sandaling iyon. Diyos! Bakit ang daya mo? Bakit mo hinahayaan na ang kasamaan ay patuloy na maging malaya? Itigil mo yan! Nang makita kung paano mapupunit ang damit ni Susan, isang mahinang boses ang lumabas. Hindi ito malakas, ngunit puno ito ng otoridad. Ito ay ang emperador ng Westrington. Huminto si Donoghu at nagbigay galang sa emperador. Ngumiti siya at sinabi, kamahalan, paano kita matutulungan? Kahit na siya ay magalang sa kanyang tono, ang mukha ni Donoghu ay medyo mayabang pa rin. Sa sandaling iyon, si Susan ay lihim na nakahinga ng maluwag at sabay na tumingin sa Westrington Emperor na may pagtataka. Walang mali kay Donoghu bilang punong ministro na pinahiya siya sa publiko. Bakit siya pinigilan ng emperador ng Westrington? Sa sandaling iyon, si Susan ay nakadama ng swerte, ngunit din sa parehong oras na curious. Ang aking kapwa punong ministro. Walang anumang reaksyon ang mukha ng emperador ng Westrington, habang patagong nagtanong, sino ang babaeng ito? Bakit mo ito ginagawa sa kanya? Baka sa mukha niya ang pagkadismaya nang sabihin yon. Si Donoghu ay ang punong ministro, ngunit nagdudulot siya ng mga kaguluhan sa dakilang pista ng kristal na piging. Ito ay bahagyang hindi naaangkop. Kamahalan. Si Donoghu ay may walang pakialam na ekspresyon, habang nakangiti at sumagot, ang babaeng ito ay walang iba, kundi isang bihag na dinala ko mula sa bagong mundo. Isang bihag. Bahagyang kumunot ang noo ng emperador ng Westrington, bago niya agad na hinampas ang Dragon Throne, at pinagsabihan, Donoghu, alam mo ba kung anong mga krimen ang ginawa mo? Wala. Kinilig ang mga opisyal at agad na lumuhod nang maramdaman ang galit ng emperador ng Westrington, habang si Donoghu lang ang nananatiling nakatayo. Sabing hindi na konsensya, ano ang ibig mong sabihin, kamahalan? Anong krimen ang ginawa ko?
Lahat ay natatakot sa emperador ng Westrington maliban kay Donoghu. Gumawa siya ng mahusay na trabaho para sa Westrington sa lahat ng mga taon na ito, ang pagsalakay at pagsakop sa lahat ng dako. Maaaring sabihin na ang emperador ng Westrington ay maaaring umupo ng matatag sa kanyang trono ay dahil sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Sa makatuwid, walang dahilan si Donoghu para isuko ang kanyang sarili para sa alinman sa kanyang mga maling gawain. Anong krimen? Ang emperador ng Westrington ay ninisyan at galit na sinabi, ngayon ay ang pista ng pinakadakilang kristal. Ang lakas ng loob mong dalhin ang bihag sa palasyo. May respeto ka ba sa mga maharlika? Gusto mo pang hubarin ang damit niya dito? Hindi nararapat. May respeto ka ba sa akin? Ang emperador ng Westrington pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang mga kamay. Mga lalaki, arestuhin si Donoghu at ikulong siya sa bilangguan. Puno ng determinasyon ang mga mata niya nang sabihin ang huling pangungusap na yon. Talagang talentado si Donoghu at marami na siyang nagawa para sa Westrington nitong mga nakaraang taon. Dahil din sa ganoon ay sinimulan na siya ni Donoghu na salubungin. Ang emperador ng Westrington ay matagal nang itinaboy ni Donoghu. Dagdag pa rito, ginamit ni Donoghu ang kanyang katayuan bilang punong ministro upang umikot at kumilos ng mayabang at dominante sa nakalipas na ilang taon. Lahat ng mga opisyal ay natatakot sa kanya. Ang higit na ikinagalit ng emperador ng Westrington ay ang Donoghu ay may higit sa isang beses na pinahiya ang mga miyembro ng hari at nagpakita ng malinaw na kawalang galang sa kanila. Matagal nang naisip ng emperador ng Westrington ang tungkol sa pag-alis sa gayong mayabang na karakter tulad ni Donoghu na hindi lang siya nagkaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, si Donoghu mismo ang nagdulot ng mga kaguluhan sa araw na yon. Paano pakakawalan ng emperador ng Westrington ang napakagandang pagkakataon? Ula! Mabilis na pumasok ang ilang mga gwardiya ng hari na nakasuot ng itim na armor sa kanyang utos. Labis na takot ang mga nakapaligid na opisyal nang makita ang eksenang iyon. Hindi sila nagpakawala ng kahit isang hininga dahil walang gustong makiusap sa ngalan ni Donoghu. Si Donoghu ay walang iba kundi mapagmataas at nangingibabaw sa nakalipas na ilang taon. Nanginginig din sa gilid si Susan na mas bumilis ang tibok ng puso. Siya ay natatakot pati na rin nagulat. Sa wakas ay makukuha na ng masamang Donoghu na ito ang nararapat sa kanya. Gayunpaman, noong nasa harap na ng mga gwardya ng hari si Donoghu, wala silang nagawa. Napakunot ang noo ng emperador ng Westrington sa inis. Ano ang ginagawa niyong lahat? Hulihin kaagad si Donoghu. Gayunpaman, ang mga maharlikang gwardya ay hindi pa rin kumikibo sa kanyang mga sinabi. Kamahalan. Sa sandaling iyon, ngumiti si Donoghu at mapanuksong sinabi, hindi mo ba nakikita na hindi sila makikinig sa iyong mga utos? Sa totoo lang, pinalitan ko ang Royal Guards kasama ang aking mga tauhan sa lahat ng mga taon na ito. Ano? Ang buong Imperial SKY Palace ay nagkagulo sa kanyang mga sinabi. Nanginginig ang lahat ng mga opisyal habang tulalang nakatingin kay Donoghu. Tuluyan na silang natigilan. Nag-iba rin ang ekspresyon ng emperador ng Westrington habang pinandilatan niya si Donoghu at tumahol, ang tapang mo. Nainis siya nang sabihin niya iyon. Alam niya ang tungkol sa pagmamataas ni Donoghu, ngunit hindi niya inaasahan na magiging matapang si Donoghu na maglakas, loob na ipagpalit ang gwardiya ng hari sa kanyang mga tauhan. Ang pagpapabaya sa ganitong uri ng mga tao ay mabuhay ay magdadala ng mas malalaking problema sa hinaharap. Kinailangan niyang tanggalin si Donoghu sa mismong araw na yon. Mga lalaki, dali! Sa sobrang galit, marahas na tumayo ang emperador ng Westrington at galit na sumigaw, ibaba mo si Donoghu. Ibaba mo siya. Gayunpaman, ilan lamang sa Imperial SKY Palace ang tumugon. Gayunpaman, dumating ang iba pang mga bantay sa labas ng palasyo. Kaya lang hindi nila ibinaba si Donoghu, ngunit sa halip ay tinipon ang iba pang mga opisyal. Sinadya ni Donoghu ang sinabi niya. Matagal na niyang ipinagpalit ang gwardyang maharlika sa kanyang mga tauhan. Sa sandaling yon, ang utos ni Donoghu ang pinakamahalaga sa kanila hindi lamang sa palasyo, kundi pati na rin sa Westrington Army na nakakita kay Donoghu bilang kanilang pinuno. Labis na kinilig ang mga opisyal na napapaligiran ng mga gwardya na walang naglakas loob na humarap sa kanila.
Sa sandaling yon, ang sitwasyon ay nasa mga kamay ni Donoghu. Sinumang tumayo ay naghahanap lamang ng kamatayan. Ano? Nanginig ang emperador ng Westrington nang makita ang sitwasyong iyon. Ang kanyang mga ekspresyon ay sobrang pangit habang galit na galit niyang tinitigan si Donoghu. Donoghu, anong ginagawa mo? Nagre-rebelde ka ba? Nagre-rebelde. Nakangiti ang mga labi ni Donoghu habang nakatingin ng masama sa emperador ng Westrington. Kamahalan, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Noong ginawa mo akong punong ministro 10 taon na ang nakararaan, gusto mo lang nasakupin ko ang mundo para sa iyo at hindi ako itinuring na iyong sarili. Matagal ko nang alam na susunugin mo ang tulay na ito, kaya naghanda na lang ako ng maaga. Noong una, akala ko maghihintay ka ng 1 pang 2 taon bago ako ipit sa isang krimen. Hindi ko inaasahan na darating ito ng ganoon kaaga. Gayunpaman, ayos lang din dahil hindi ko na kailangang magpatuloy sa pagpapanggap. Let me tell you, hindi lang ako nagre-rebelde, kundi inaagaw ko rin ang trono mo. Kukunin ko rin ang lahat ng iyong mga asawa. Isang malakas na aura ang lumabas mula sa katawan ni Donoghu nang matapos siyang magsalita, at marahas na nagpadala ng pag-atak patungo sa emperador ng Westrington. Sush! Natigilan ng lahat ng mga opisyal nang makita ang eksenang iyon. Siguradong galit si Donoghu. Ang lakas ng loob niyang patayin ang emperador para agawin ang trono. Nanginginig din si Susan sa sobrang pagkatulala. Noong una ay inakala niyang makulong si Donoghu sa bilangguan at hindi na niya kailangang dumanas ng kahihiyan sa kanya. Hindi niya inaasahan na magbabalik ang mga talahanayan at hindi makapag-react sa oras. Lalong natakot at galit na galit ang emperador ng Westrington. Gusto niyang iwasan ang pag-atake, ngunit napakabilis ni Donoghu. Hindi man lang niya naiwasan ang pag-atake. Dapat itong banggitin na ang kapangyarihan ng emperador ng Westrington ay medyo malakas din, ngunit bahagyang mahina lamang kumpara kay Donoghu. Sa huli, nagkaroon si Donoghu ng tunay na pinaka-dakilang sandata na mapanirang langit na palakol ng tulong na nagbigay daan sa bilis ng kanyang cultivation na maging mas mabilis kaysa sa ordinaryong cultivator na kahit na ang emperador ng Westrington, kasama ang kanyang bihira at mahalagang mga halamang gamot ay hindi makakalaban sa Donoghu. Bang! Ang pag-ataking iyon ay naglalaman ng 100% ng panloob na enerhiya ni Donoghu. Marahas nitong tinamaan ang ugat ng puso ng emperador ng Westrington na pagkatapos ay humagulgol sa sakit bago lumipad palayo. Ang emperador ng Westrington ay bumagsak sa trono sa likod niya at lumipad ng higit sa 10 metro ang layo bago bumagsak sa gintong pader sa likod at bumagsak sa lupa. Sa sandaling siya ay bumagsak sa lupa, ang emperador ng Westrington ay marahas na bumulwak ng dugo habang atubiling tumitig siya kay Donoghu bago tuluyang huminga. Hingal! Nataranta ang lahat doon nang makita ang eksenang ito. Sila ay lubos na nataranta. Masyadong mabisyo si Donoghu. Pinatay niya talaga ang emperador ng Westrington. Dahil sa pagkabigla, wala sa mga opisyal ang lumabas upang umiyak para sa emperador ng Westrington dahil tanging takot at takot ang nasa kanilang mga puso. Si Susan ay lubos ding nataranta. Napakalupit niya. Tao pa rin ba siya? Kayong lahat. Sa sandaling ito, dahang naglakad si Donoghu sa harapan ng sirang trono ng dragon habang scan ang kanyang paligid at binibigkas, ang mga sumusunod sa akin ay mabubuhay at ang mga hindi mamamatay. Magpasya para sa inyong sarili kung nasaan ang inyong katapatan. Hindi pa malakas ang boses niya at makapangyarihan. Ito ay napakalaki na ang karamihan ay hindi makahinga. Binabati ng iyong mga mababang sakop ang kamahalan. Lahat ay purihin ang ating kamahalan. Agad na lumuhod ang lahat sa Imperial Escawa Palace habang sabay na sumigaw ang mga opisyal. Lahat sila ay lubhang magalang na walang nangahas na magpakita ng anumang kawalang kasiyahan. Si Westrington ay isang dog-eat-dog na daigdig. Sa loob ng ilang libong taon, isinasabuhay nila ang prinsipyo ng pinakamalakas na nagiging pinuno. Sa makatuwid, ang pagpatay ni Donoghu sa emperador ng Westrington upang ipakita ang kanyang lakas ay hindi nakita bilang paghihimagsik sa kanilang mga mata, ngunit isang senyales na siya ang pinakamalakas. HMM. Tumango si Donoghu bilang kasiyahan. Ngumiti siya at sinabing, tumayo kayong lahat.
Ipinag-utos ko na magkakaroon tayo ng seremonya ng enthronement sa loob ng 3 araw. Oo, kamahalan. Sabay-sabay na tugon ng mga opisyal. Sa sandaling iyon, lumingon si Donoghue, at tumingin kay Susan bago sinabing, dalhin mo siya at ikulong siya sa bilangguan. Noong una ay naisip ni Donoghue na lubusang ipahiya si Susan upang makuha ang atensyon ni Daryl, ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano dahil ang emperador ng Westrington ay biglang gustong ipit ang isang krimen sa kanya. Gayunpaman, ang pagpatay sa emperador ng Westrington at pag-agaw sa kanyang trono ay isang siyang sorpresa. Sa sandaling yon, labis na nasasabik si Donoghue at wala nang interes na ipahiya si Susan. Maya ay dumating ang ilang guwardiya ng hari at iginapos si Susan bago siya dinala palabas ng Imperial Escawal Palace. Tapos na ako para. Ang mukha ni Susan ay puno ng pagkabigo sa sandaling yon. Siya ay ganap na nawalan ng pag-asa sa puso. Ang kanyang buhay ay magiging mas miserable lamang kung si Donoghue ang naging emperador. Sa kabilang panig, bundok buzaw ng kontinente ng Hilagang Moana. Tuloy ang pagbagsak ni Daryl matapos mabuo ang napakalaking bunganga. Patuloy siyang nakarinig ng mga tunog ng hangin na dumadaan sa kanyang mga tainga at lihim na natigilan. Lumalabas na ang ilalim ng bundok ng buzaw ay guwang. Sina Yang Jian at Zhurong ay nagdulot ng pagkubkob sa buong bundok. Ilang sandali lamang ang nakalipas na lumikha ng isang malaking hukay kung saan nahulog si Daryl. Napakadilim ng hukay at hindi niya malaman kung gaano ito kalalim. Ang lalong ikinabahala ni Daryl kaysa sa kanyang pagbagsak ay ang sobrang dilim ng paligid. Hindi niya makita ang kamay niya kahit na iniunat niya ito sa harapan niya. Sa ganoong sitwasyon, hindi man lang niya makita kung nasaan sina Lily, Zhurong, at ang iba pa. Lily, Brother Zhurong, at Senior Divine Farmer. Hindi napigilan ni Daryl na sumigaw ng may pag-aalala. Naramdaman ni Daryl ang napakalakas na aura na nagmumula sa ibaba bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Lalong lumakas ang dagundong ng aura nang mas malalim ang pagbagsak niya. Natigilan si Daryl at agad na natigilan. Ang dagundong sa ibaba ay parang isang enchanted barrier. Yun ang kakaiba. Paano magkakaroon ng enchanted barrier sa ibaba ng bundok ng busaw? Buzz! Biglang naramdaman ni Daryl ang malakas na aura na papalapit sa kanya habang nasa isip niya yon. Bigla siyang nahihilo. Pumasok na siya sa enchanted barrier. Thud! Nang magkamalay na si Daryl ay nakapatong na ang magkabilang paa niya sa lupa. Bagamat handa na siya sa pag-iisip dahil sa ugali, natisod pa rin si Daryl ng ilang dosenang hakbang. Sa sandaling nagpakatatag siya, mabilis na inilibot ni Daryl ang paligid at agad na nanlumo. Ang lugar sa ibaba ay sobrang dilim at wala siyang makita. Sush! Sa sandaling ito, nakarinig siya ng mga galaw mula sa itaas. Halos makita lang ni Daryl ang isang figura na bumabagsak dahil sa madilim na paligid. Aray! Nang mapunta ang figura, mahina siyang napangiwi. Kahit mahina ang boses niya, parang nasasaktan siya. Siguradong na-sprain ang paa niya pagka-landing. Lily! Malakas na sigaw ni Daryl at agad na tumakbo para yakapin ang figura sa kanyang mga bisig. Mabango siya. Hindi napigilan ni Daryl na mapasigaw ng yakapin niya ang malambot na figura bago agad na nagtanong, ayos ka lang ba? Lily, si Daryl noon, ay maghahagis ng malamig na puting lirang apoy para lumiwanag ang paligid. Sampal! Agad kumalas ang figura mula sa yakap ni Daryl at sinampal siya nang walang anumang babala bago niya natapos. Anong problema niya? Napahawak si Daryl sa kanyang mukha at agad na inihagis ang malamig na puting lirang apoy. Agad na sumilaw ang puting apoy. Sa sandaling iyon ay sa wakas ay napansin niya ang pagkakakilanlan ng ginang na nasa kanyang harapan. Natigilan si Daryl at sobrang awkward. Nakita niya si Chang'er na galit na nakatingin sa kanya na namumula ang mukha nito. Bagamat nakakatakot ang kanyang aura, napaka-sexy rin ito. Daryl, walang hiyang magsasaka. How dare you take advantage of me? Hinahanap mo ang kamatayan, malamig na sabi ni Chang'er na may galit at puno ng pagkasuklam. Tinang na niyan. Halos maluha si Daryl nang marinig iyon, habang mabilis na nagpaliwanag, Lady Chang'er, nagkakamali ka.
Akala ko asawa kita. Hindi nagsisinungaling si Daryl. Bagamat pamilyar siya sa boses ni Lily, halos hindi makapag-isip si Daryl kapag nalagay sa ganoong sitwasyon. Akala niya natural na siya si Lily. Ito ay dahil si Lily ay walang anumang panloob na enerhiya, kaya ang dahilan kung bakit maaaring siya ang nasugatan. Gayunpaman, nakalimutan ni Daryl na ang mga acupoints ni Chang'er ay tinusok at naging parang ordinaryong tao din sa sitwasyong iyon. Maaari rin siyang masugatan kapag nahulog mula sa mataas na lugar. Tumahimik ka. Malamig na saway ni Chang'er habang nakakunot ang noo sa hindi makapaniwala. Sa isip ni Chang'er, naramdaman niyang sinasadya ni Daryl. Mapait nang umiti si Daryl at tumigil sa pagpapaliwanag sa sarili nang maramdaman ang galit ni Chang'er. Pitang na. Sa sumunod na segundo, tumingin si Daryl sa kanyang paligid sa tulong ng malamig na puting lirang apoy. Agad siyang natigilan at tuluyang nataranta. Kasabay nito, ini-scan ni Chang'er ang kanyang paligid at kinilig din. Napansin nilang napakalaki ng hukay na kanilang nahuhulog at walang katapusan na umabot sa paligid nila na parang walang katapusan. Pitang na, ang ilalim ng undok ng Buzhao ay talagang guwang. Sa sandaling iyon, si Daryl at Chang'er ay naguguluhan na nakatayo doon at nakaramdam ng labis na pagkagulat. Kasabay nito, naramdaman nila na ang hukay ay napuno ng isang malakas na espiritual na aura. Hindi lang iyon, maraming naglalakihang haliging bato ang itinayo hindi kalayuan doon. Ang mga haliging bato na iyon ay hindi bababa sa 100 metro ang taas at tila may mga nakasulat sa mga ito, ngunit matagal nang nabura sa panahon at kumupas dahil sa panahon. Ito ay dapat na isang sinaunang libingan. Naisip ni Daryl ang kanyang nakaraang karanasan sa pagpasok sa sinaunang libingan ni Lubu nang mapansin iyon. Ang sinaunang libingan ni Lubu ay sapat ng marilag, ngunit ang lugar na iyon ay 10 beses na mas dakila kaysa sa Lubu at maaaring maging 100 beses o higit pa. Pitang na. Sa sandaling iyon, si Daryl ay nasasabik, ngunit labis na nabigla rin. Maging ang mga sinulat ng mga haliging bato ay kumupas na. Ang sinaunang libingan ay dapat na umiral ng higit sa 10,000 taon. Lady Chang'er. Sa sandaling ito, hindi na iwasang magtanong ni Daryl, ikaw ay napakadaming alam. Alam mo ba kung anong lugar ito? Napatingin si Daryl sa pinakamalapit na haliging bato nang magtanong siya. Napakatanda ng mga sinulat kaya hindi niya nakilala ang mga ito. Naiinis na sabi ni Chang'er, paano ko malalaman? Ang kanyang mga ekspresyon ay kalmado nang sabihin niya yon, ngunit siya ay komplikadong nabigla sa kanyang puso. Tama, nakilala ni Chang'er ang nakasulat sa haliging bato habang siya ay nabuhay ng ilang libong taon, ngunit hindi siya malinaw kung ano ang lugar na ito. Buntong hininga. Bahagyang napabuntong hininga si Daryl nang maramdaman ang matinding disgusto ni Chang'er habang nakangiti at sinabing, let's go and explore since nandito na tayo. Si Daryl ay malapit nang magtungo sa harap. Sandali lang. Naglakad lang siya ng 2 hakbang nang sumigaw si Chang'er mula sa likuran niya. Hindi malakas ang boses niya, pero nag-uutos. Huminto si Daryl sa kanyang paglalakad para lingunin si Chang'er, pero nakita ko lang itong namumula habang napakagatlabi. Kakit-akit ang itsura niya. Paano kita matutulungan, Lady Chang'er? Ngumiti si Daryl at ibinuka ang kanyang bibig. Hindi mo ba nakikita na spray ng paa ko? Mahinang tanong ni Chang'er. Mabilis na ay, unblock ang aking mga acupoints, at hayaang pagalingin ko ang aking binti, bago natin tuklasin ang lugar na ito. Napangiti si Daryl at umiling nang marinig ang sinabi nito. Hindi ko magagawa iyon. Paano kung patayin mo ako sa lugar pagkatapos kong i-unblock ang iyong mga acupoints? Ano ang gagawin ko pagkatapos? Hindi ba ako naghahanap ng kamatayan sa ganoong paraan, dahil hindi ako kasing lakas mo? Biglang nabalisa si Chang'er. Huwag kang mag-alala, mananatili akong tapat sa aking mga salita, at hindi kita papatayin. Mabilis, ay unblock ang aking acupoints. Lady Chang'er. Napangiti si Daryl at umiling bago seryosong sinabing, hindi naman sa hindi kita pinagkakatiwalaan, ngunit lagi lang akong maingat na tao. Patawarin mo ako. Tutulungan kitang unblock ang iyong mga acupoint kapag nahanap na natin si Brother Zurong at ang iba pa. Itong walang hiyang maglilinang na ito. Si Chang'er ay galit na galit, ngunit walang magawa nang makita ang determinasyon ni Daryl.
Sa wakas ay nag-isip siya saglit bago mahinang sinabing, kung ganoon nga, hayaan mo akong hawakan ka para sa suporta. Natural na nanlamig ang mukha ni Chang'er nang sabihin niya iyon. Sa kanyang puso, ang isang magsasaka na tulad ni Daryl na sumusuporta sa kanya ay ang kanyang pinakamalaking karangalan. Gayunpaman, hindi napigilan ni Daryl ang agad na pagsaway pagkatapos ng kanyang mga sinabi, Lady Chang'er, marunong ka talagang magbiro. Napakalaki ng lugar. Hanggang kailan tayo maglalakad kasama ko na umalalay sa iyo? May bakas ng pagiging tuso ang mga mata ni Daryl nang sabihin niya iyon. Tama yon. Sinadya niyang kulitin si Chang'er. Talagang wala siyang magawa para tulungan siya, ngunit sino ang humiling sa kanya na patuloy na minamaliit siya? Pagkatapos, sa pagkakataong iyon, hindi sinasadya ni Chang'er habang napakagatlabi, na tila nahihirapang sabihin ang isang bagay. Sinulyapan niya si Daryl bago ibinaba ang ulo. Bakit hindi mo ako buhatin? Namula ang napakagandang mukha ni Chang'er sa kanyang huling sinabi, habang pinipigilan niya ang kahihiyan at galit sa kanyang puso. Hindi niya gugustuhin na buhatin siya ng isang magsasaka na tulad ni Daryl kung hindi masyadong madilim ang lugar. Pitang na niyan. Si Chang'er ba ito? Biglang natigilan si Daryl habang tulala siyang nakatingin kay Chang'er. Tumawa si Daryl at tumango. Haha. Okay, maghihirap akong buhatin ka dahil nag-request si Lady Chang'er. Sush! Labis na nag-init ang mukha ni Chang'er nang marinig yon. Siya ay lubos na napahiya at galit na galit. Itinikom mo ang iyong bibig. Ang maglilinang na ito ay hindi lamang tuso at tuso. Siya rin ay nagsasabi ng mga ganoong bastos na bagay. Personal ko siyang papatayin para maibsan ang put kapag ligtas na ako at malinis na ang aking pangalan. Nanlumo si Daryl nang maramdaman ang galit ni Chang'er at hindi na siya nangahas na kulitin pa. Binuhat ni Daryl si Chang'er at dahan-dahang tumungo. Hingal. Sa sandaling yon, hindi napigilan ni Daryl na mapasinghap sa malambot na figura sa kanyang mga bisig. Mabango siya. Labis na tensyonado ang katawan ni Chang'er na malapit nang lumabas ang kanyang puso. Sa parehong oras na yon, sobrang kinakabahan din siya. Pinipilit niyang takpan ang kaba, bilisan mo, bakit ang bagal mo? Lady Chang'er, paano ako makakalakad ng mas mabilis habang karga kita? Ikaw. Sa sandaling yon, ang kanilang mga awayan ay patuloy na tumutunog sa malalim na bukas na hukay. Samantala, sa lungsod maharlika ng bagong daigdig. Nakatayo ang mga opisyal sa dalawang maayos na hanay sa gilid ng puno ng enerhiya na bulwagan na may seryosong ekspresyon. Ang buong atmosfera sa bulwagan ay lubhang nakagigigil. Si Lord Kenny Bread ay naka-dragon robe at nakaupo sa trono na may malungkot na ekspresyon. Hindi na muling nagpakita si Daryl pagkatapos ng mahabang panahon. Si Ambrose, na nanguna sa isang hukbo sa World Universe upang hanapin si Daryl ay hindi rin nagbalik ng anumang mabuting balita. Dahil dito, labis na naiinip ang dati ng inis na si Lord Kenny. Tinipon niya ang mga opisyal doon noong araw na yon para pag-usapan ang bagay na yon. Hindi mabubuhay ng payapa si Lord Kenny hanggat hindi pa patay si Daryl. Gusto ni Lord Kenny na magpalipas ng gabi kasama si Monica Vaughan gabi-gabi nitong mga nakaraang araw, ngunit tumanggi siya. Alam niyang si Daryl lang ang nakikita ni Monica at hindi siya tatanggapin, kaya dapat mamatay si Daryl. Kamahalan. Sa sandaling yon, ang pinuno ng mga guwardiya ng bilangguan ay mabilis na pumasok at magalang na sinabi kay Lord Kenny, dinala rito ang suspect. Sa likod niya ay isang maliit na figura na ang mga kamay at paa ay nakakoff sa mga tanikala. Bagaman ang kanyang mapagmataas na mukha ay may mga pahiwatig ng pagkalungkot, ang aura na kanyang ibinubuga ay hindi dapat maliitin. Si Sloane yun. HMM. Tumango si Lord Kenny at ikinaway ang kanyang mga kamay, senyales na bumaba sa pwesto ang pinuno. Sa sumunod na segundo, itinuon ni Lord Kenny ang kanyang mga mata kay Sloane, at dahang sinabi, binigyan kita ng isang araw para pag-isipan itong mabuti at isang araw ang lumipas. Ano ang iyong sagot? Maluwag ba's loob mong magtrabaho para sa akin? Maaari kitang pahintulutan na mas mababa sa isang tao, ngunit higit sa libo, pagpapatuloy bilang mandirigma ng bagong mundo. Ang mga ekspresyon ni Lord Kenny ay kalmado nang sabihin niya iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa.
Nahuli ni Lord Kenny si Sloan at nagnanais na magtrabaho siya para sa kanya, ngunit tumanggi si Sloan, kaya binigyan siya ni Lord Kenny ng isang araw upang isaalang-alang. Kung hindi, huhubarin niya sa publiko ang mga damit niya at hahayaan siyang ipahiya siya ng mga sundalo ng bagong daigdig kung patuloy siyang tatanggi. Lumipas ang isang araw sa sandaling iyon, sush! Ang lahat ng mga mata ay nakauon kay Sloan sa sandaling iyon. Napakagatlabi siya at tumingin kay Lord Kenny. Sa wakas, dahan-dahan pa rin niyang sinabi, payag ako. Nagpanggap nga si Sloan na sinusundan si Lord Kenny dahil wala naman siyang planong maging loyal sa kanya. Sa simula ay nais ni Sloan na maghiganti para sa emperador ng bagong daigdig. Gayunpaman, unti-unti niyang napagtanto na magiging mahirap na patayin si Lord Kenny, kaya maaari lamang siyang magpanggap na tapat sa kanya bago makahanap ng pagkakataong patayin siya sa hinaharap. Haha! Natuwa si Lord Kenny nang mabilis siyang tumayo, tumingin kay Sloan at tumango. Galing, galing! Opisyal na Sloan, hindi mo kailangang lumuhod kapag nakita mo ako sa hinaharap. Sabay turo ni Lord Kenny sa mga guard, bilisan mo, tanggalin ang pagkakatali kay Opisyal Sloan. Sa sandaling yon, labis na nasasabik si Lord Kenny dahil nagawa niyang makapagtrabaho si Sloan para sa kanya. Hindi nasayang ang kanyang pangungumbinsi nitong nakaraang 2 araw. Sa oras na yon, hindi pa rin niya napagtanto na hindi sinasadya ni Sloan na maging tapat sa kanya. Hindi nagtagal ay pumasok ang mga gwardya at kinalag si Sloan. Mabilis ding nagsiakyatan ang mga nakapaligid na opisyal upang sabay na batiin. Binabati kita, punong Commander Sloan. Haha, magtatrabaho tayo ulit ng sama-sama bilang mga magkakatrabaho. Binabati kita. Sa sandaling yon, medyo naging masaya rin ang dating nakakasakal na kapaligiran. Bagamat nakangiti si Sloan, mabigat ang kanyang pakiramdam. Mabuti naman sa sandaling iyon, habang nagpanggap siyang tapat kay Lord Kenny. Gayunpaman, ang pamilya at mga kaibigan ni Daryl ay nasa bilangguan pa rin. Kailangan niyang gumawa ng paraan para palayain sila. Si Sloan mismo ay hindi alam kung bakit siya nag-alala para sa kanila. Sige. Sa sandaling iyon, dahang umupo si Lord Kenny at humampas sa trono ng kanyang dragon. Agad na tumahimik ang buong punong bulwagan. Sa sumunod na segundo, pinagmasdan ni Lord Kenny ang paligid at diretsong sinabi, sa lahat ng oras na ito ay hindi nagpakita si Daryl. Paano natin haharapin ang kanyang mga kasabwat? Mangyaring bigyan ako ng mga mungkahi, mga kapwa ko opisyal. Wow! Ang mga opisyal ay biglang nagsimula sa isang mainit na talakayan sa kanyang mga salita. Kamahalan, bakit hindi na lang natin sila patayin? Oo, walang kabuluhan na ipagpatuloy ang pagkulong sa kanila, dahil matagal na silang nakakulong, ngunit hindi niya maakit si Daryl dito. Oo, maaaring ipakita ng iyong kamahalan ang kanyang kapangyarihan sa mundo sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Ang mga opisyal ay patuloy na sumisigaw at nakakagulat na lahat sila, ay pareho ang nasa isip, ang patayin ang pamilya Carter, si Dax, at ang iba pa. Kung tutuusin, matagal na silang nakakulong, ngunit wala pa rin si Daryl. Ito ay magiging walang kabuluhan na ipagpatuloy ang pag-iingat sa kanila doon. Okay. Tumango si Lord Kenny nang marinig ang mga mungkahi, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lamig at sinabing, ipinag-utos ko na ang mga taong ito ay ilabas sa palasyo at pupugutan ng ulo sa publiko bukas ng hapon. Matalino ang iyong kamahalan, sabay-sabay na sagot ng mga opisyal. Damn it! Si Sloan sa gilid ay nanginginig at lihim na nag-aalala sa puso. Ano ang dapat niyang gawin? Masyadong mabagsik si Lord Kenny at gustong patayin ang lahat ng nasa bilangguan. Sa sandaling iyon, gusto siyang pigilan ni Sloan, ngunit hindi niya magawa nang makita niya ang sitwasyon kung saan ito ay isang desisyon na ginawa ng karamihan. Opisyal na Darby. Ang mga mata ni Lord Kenny ay kay Florian nang sandaling iyon, habang nakangiti at sinabing, kunin mo lahat ng kamag-anak ni Daryl at pugutan sila ng ulo bukas ng hapon. Iiwan ko ito sa iyo. Sush! Agad na lumabas si Florian at malakas na sinabi, kamahalan, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan. HMM. Tumango si Lord Kenny at walang ibang sinabi habang dahang tumayo. Tapusin na natin ang araw na ito. Pagkatapos ay dahan siyang lumabas ng pangunahing bulwagan. Oo, kamahalan. Lumuhod ang mga opisyal para paalisin siya.
Tumayo ang mga opisyal at umalis na rin pagkatapos ng pag-alis ni Lord Kenny. Gayunpaman, si Sloan ay hindi sabik na umalis habang siya ay nakatayo doon na nag-aalala. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kailangan niyang iligtas ang mga kaibigan at pamilya ni Daryl. Biglang nagkaroon ng ideya si Sloan nang makitang umalis si Florian. Gabi na sa isang malaking mansyon sa maunlad na bahagi ng maharlikang lungsod ng Bagong Daigdig. Isang piging ang nagaganap sa likod, bahay kasama si Florian na nakaupo sa pangunahing upuan at isang mapang-akit na babae sa kanyang mga bisig. Pareho silang naglolokohan at nag-aasaran. Ilang singing kortesan ang sumasayaw para gumaan ang mood sa espasyong nasa harapan nila. Kung ang isa ay hindi nakakaalam ng mas mahusay, maaari nilang isipin na ang lugar na iyon ay isang brothel. Si Florian ay sikat sa pagiging takot sa kanyang asawa. Sa una ay hindi siya nangahas na maging sobrang ligaw at walang pakialam. Gayunpaman, inutusan siya ni Lord Kenny na pangasiwaan ang paghahanda sa araw na iyon para sa susunod na araw na pagpugot ng ulo, kaya binigyan ni Florian ng dahilan si Yumi na nagsasabing magiging abala siya sa pag-secure at pagbabantay sa bilangguan. Sa totoo lang, nakahanap ng kasiyahan si Florian. Guro. Mabilis na naglakad ang isang guwardiya sa mismong pagkakataong iyon at malakas na sinabi, mayroon kang gustong makita. Galit na galit si Florian sa pagkagambala, habang nanlilisik at sinisigawan, pitang na mo, hindi mo nakikitang may ginagawa ako. Wala akong nakikitang bisita ngayon. Labas. Kinilig ang guwardiya at pawis na pawis. Sa sandaling iyon, isang mahinang tawa ang nagmula sa labas bago dahang pumasok ang isang kaakit na babae. Ang kanyang napakarilag na mukha ay may bakas ng panunuya habang nakatingin kay Florian. Master Darby, ang authoritative mo. Si Sloan yun. Gulp. Nawala agad ang galit ni Florian nang makita siya. Lihim siyang napalunok ng laway habang mariing nakatitig sa perpektong katawan nito na halos lumuwa ang mga mata. Ay, si punong Commander Sloan. Natauhan si Florian makalipas ang ilang segundo bago ngumiti at sinabing, pambihirang bisita. Halika. Maupo ka. Gayunpaman, nakatayo roon si Sloan nang hindi gumagalaw at umiwas lamang ng tingin sa ilang kumakantang kortesan sa tabi niya. Naintindihan naman agad ni Florian ang ibig niyang sabihin bago iwinagayway ang mga kamay. Umalis ka muna. Yes, Master, sagot ng kumakantang kortesan na dahang umalis. Si Florian at Sloan na lang ang natitira sa bulwagan ng mga sandaling yon. Ngumiti si Florian at nagtanong, punong Commander Sloan, iniisip ko kung ano ang magagawa ko para sayo, dahil iniistorbo mo ang iyong sarili na bisitahin ako ng gabing-gabi. Hindi umalis ang kanyang mga mata sa katawan ni Sloan nang sabihin niya iyon. Napakarilag. Siya ay masyadong napakarilag. Bagamat naka-black casual wear si Sloan sa sandaling yon, hindi nito maitago ang kanyang perpektong figura. Kahit sinong lalaking makakakita sa kanya ay mahuhulog sa kanya ang napakalakas na aura. Si Florian ay sikat sa pagiging malibog at natural na ganoon din. Walang pakialam ang mga ekspresyon ni Sloan na walang anumang reaksyon, habang diretsyong sinabi, Master Florian, ikaw na ang bahala sa pagbitay sa mahahalagang kriminal bukas. Mayroon kang napakalaking responsibilidad, ngunit dito ka nagsasaya sa halip na nasa kulungan upang pigilan ang sinuman na pumasok. Hindi ka ba natatakot na marinig ito ng kanyang kamahalan at parusahan ka sa iyong mga krimen? Haha! Natigilan noong una si Florian sa narinig bago niya agad napigilang tumawa. Punong Commander Sloan, lahat tayo ay matalinong tao. Hindi mo kailangang gamitin ito para takutin ako. Pinikit ni Florian ang kanyang mga mata at ngumiti habang nakatingin kay Sloan. Kung tama ang hula ko, nandito ka ngayong gabi dahil sa mga kasabwat ni Daryl, di ba? Bilang karagdagan, ngayon sa palasyo ay pansamantalang plano mo lamang na harapin siya dahil ayaw mo talagang magtrabaho para sa kanyang kamahalan, hindi ba? Napuno ng panunuya ang mga mata ni Florian nang sabihin niya ang huling pangungusap. Tuso at malisyoso si Florian bukod pa sa pagiging magaling magbasa ng lingwahe ng isang katawan. Sa lahat ng mga taon na ito bilang isang opisyal ay naging bihasa siya dito. Sa palasyo sa maghapon, nalaman agad ni Florian na ang pagiging tapat ni Sloan kay Lord Kenny ay isang pagkukunwari.
Si Sloan ang naunang nagdala sa kanya sa bagong mundo, kaya malinaw na malinaw kay Florian ang malaking katapatan ni Sloan sa emperador ng bagong daigdig. Paano niya malalabanan ang kanyang mga prinsipyo na magtrabaho para kay Lord Kenny? Napangiti si Florian at sinabi kay Sloan, "Punong Commander Sloan, noong huling pagkakataon, ikaw ang mababa ang tingin sa akin. Bakit bigla kang pumunta sa akin ngayong gabi? Sinusubukan mo bang humingi ng pabor? Huwag mong sabihin gusto mong iligtas ko ang mga kaibigan at pamilya ni Daryl." Napangiti si Florian sa sinabi niya. Alam niyang laging mababa ang tingin ni Sloan sa kanya. Sa sandaling iyon, ang pagbisita niya sa gabing iyon ay may kinalaman sa pagliligtas sa pamilya ni Daryl dahil nagbigay si Lord Kenny ng utos sa araw na pugutan sila ng ulo kinabukasan na siya ang berdugo. Binisita siya ni Sloan sa hating gabi. Dapat ay dahil gusto niyang palayain niya ang mga kaibigan at pamilya ni Daryl. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Sloan nang marinig iyon, bago niya sinabing, "Paano kung ito nga? Paano kung hindi?" Tama ang hula ni Florian. Dumating si Sloan dahil sa Carter family, Dax, at sa iba pa. Inutusan sila ni Lord Kenny na pugutan sila ng ulo kinabukasan, at malapit na ang oras. Kahit na si Sloan ay napakahusay, hindi niya mailigtas ang napakarami sa kanila ng sabay-sabay. Kaya naman, nagpasya si Sloan na pumunta at hanapin si Florian matapos itong pag-isipang mabuti. Si Florian at ang Carter family ay mula sa parehong mainland. Kahit na masama si Florian, dapat ay mayroon pa rin siyang nararamdaman para sa kanyang tinubuang bayan. Dahang tumayo si Florian bago ngumiti at sinabing, "Punong Commander Sloan, mukhang may malapit na relasyon kayo ni Daryl na gustong iligtas ang kanyang pamilya." Napakunot noo si Sloan at hindi nag-abala sa anumang kalokohan. "Florian, minsan ka ng taga World Universe. Ang pamilya Carter at ang iba pa na pupugutan mo bukas ay galing din sa World Universe. Paano mo ito magagawa? Kung may konsensya ka pa, tulungan mo ako sa pagpapaalam sa kanila." Hihi. Biglang natawa si Florian sa narinig. "Pinunong Commander Sloan, ikaw ay tunay na isang direktang tao. Okay, may sasabihin ako dahil umamin ka na. Maaari kitang tulungan sa isang kondisyon, kailangan mong manatili dito ngayong gabi at uminom kasama ako." "Paano naman?" "Matalino kang tao, sigurado akong hindi ka tatanggi." Dahang naglakad si Florian at hahawakan na sana ang kamay ni Sloan. Sa totoo lang, matagal nang nakatitig si Florian kay Sloan. Dati ay naakit siya ng husto sa kanyang maringal na aura nang una niyang makita si Sloan. Noon lamang, si Sloan ay pinahahalagahan ng emperador ng bagong daigdig bukod pa sa pagiging sikat sa buong mundo na warrior goddess, kaya't si Florian ay nakakakita lamang mula sa malayo at hindi nangahas na lumapit sa kanya. Nang maglaon, nahuli si Sloan ng si Lord Kenny ang naging emperador. Ginamit ni Florian ang kanyang kapangyarihan sa pagsisikap na kunin siya, para lamang si Ambrose ang mag-asikaso sa mga usapin sa bilangguan, kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Florian. Gayunpaman, dumating si Sloan ng mag-isa sa araw na yon. Paano niya pakakawalan ang ganoong magandang pagkakataon? Sampal? Agad namang itinaas ni Sloan ang kanyang kamay at sinampal sa mukha si Florian nang walang anumang babala nang makita ang kamay ni Florian na papalapit sa kanya. Walang hiya na tanga, malamig na sabi ni Sloan bago siya tumalikod at umalis ng walang pag-aalinlangan. Kung kailangan niyang gamitin ang kanyang kalinisang puri bilang kapalit ng tulong ni Florian, mas gugustuhin niyang hindi ito gawin. Napahawak si Florian sa kanyang mukha, ngunit hindi man lang nagalit. Siya ang ngumisi at tumingin kay Sloan, "Pinunong Commander Sloan, bukas ng tanghali ang pagbitay. Wala kang maraming oras, ngunit maglaan ng oras upang pag-isipan ito. Hihintayin kita dito." "Haha." Umupo ulit si Florian at uminom ng isang subo ng alak. Hindi siya natatakot na isumbong siya ni Sloan kay Lord Kenny dahil mayroon din itong sikreto sa pagpapanggap na tapat kay Lord Kenny. Gayunpaman, lumipas ang isang gabi ngunit hindi nagpakita si Sloan. Sa kulungan sa mismong sandaling iyon, ang araw sa labas ay sumisikat na hudyat ng pagsisimula ng isang masiglang bagong araw. Gayunpaman, malungkot sina Dax Sanders, Chester Wilson, at ang pamilyang Carter sa bilangguan. Narinig nila ang utos ni Lord Kenny. Papatayin sila sa publiko sa isa pang kalahating araw. Ganun na lang ba sila mamamatay? Napaka-unfair.
Tumili! Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto ng kulungan bago pumasok ang dosenang mga gwardiya. Itali at ilabas mo sila habang hinihintay natin ang mga tagubilin ni Pinunong Darby, malamig na sabi ng pinuno ng mga gwardiya. Wala. Dosenang mga gwardiya ang agad na lumapit sa kanyang utos, at itinulak si Dax, at ang iba pa palabas ng selda ng bilangguan. Sa sandaling yon, ang kanilang mga mata ay namumula at labis na nabalisa. Alam nilang nasa lupa ang kanilang mga ulo pagsapit ng tanghali kung aalis sila sa selda ng bilangguan. Huminga ng malalim si Dax na puno ng galit at lungkot ang mukha. Tinang na niyan, ako ang walang humpay na si Dax Sanders, na mag-aakala na mamamatay ako sa isang awang kamatayan. Waa! Ang kalapit na si Sarah Carter ay nagsimulang humikbi ng marinig yon, habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Ayokong mamatay. Hindi pa ako maaaring mamatay, hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit labis lamang siyang nag-atubili na mamatay. Ang kanyang ama ay namatay sa trahedya habang ang kanyang ina ay kinidnap sa Westrington. Kailangan pa niyang maghiganti para sa kanila, kaya hindi siya maaaring mamatay ng ganoon lang. Mabilis siyang inalo ni Jewel na nasa tabi niya, binibining Sarah, huwag ka nang umiyak. Magiging maayos Elanji kami. Darating si Mr. at ililigtas tayo. Gayunpaman, hindi gaanong nakatulong ang pag-aliw ni Jewel habang mas lalong humihikbi si Sarah. Ang iba ay nasa matinding kawalan din ng pag-asa. Hawakan mo! Sa sandaling iyon, isang malamig na sigaw ang dumating mula sa labas bago ang isang figura ay mabilis na pumasok. Matangkad at nakasuot ng puting bone mask ang itim na damit, nagpapalabas ng masamang aura. Master Ghost Shadow. Natigilan ang pinuno ng mga gwardya, ngunit pinanatili pa rin ang kanyang magalang na tono. Ang Ghost Shadow ay bodyguard ni Florian. Sikat siya sa pagsusuot ng puting bungo na maskara. Ang kanyang mga taktika ay malupit at may bisyo. Marami siyang ginawang masama para kay Florian sa mga taong iyon. Sa maharlikang lungsod ng Bagong Daigdig, sikat din siya dahil isa siya sa mga tauhan ng supervisor ng militar, kaya't maging ang sundalo ng hari o ang mga bantay ng lungsod, iniiwasan nila siya sa tuwing nakikita nila ang Ghost Shadow. Isang taong ganoon ang nasa harap ng pinuno ng mga gwardya. Ang pinuno ng mga gwardya ay natural na hindi maglalakas loob. Gayunpaman, ang Ghost Shadow na ito ay isang pekeng. Si Sloan ang nagpapanggap na siya. Nakipagsapalaran si Sloan at pinuntahan si Florian noong nakaraang gabi. Hindi lamang siya tuso at tuso, ngunit hindi rin makatao. Alam niyang hindi siya tutulungan nito, kaya kinailangan ni Sloan na gumawa ng solusyon ng mag-isa. Master Ghost Shadow. Mabilis na lumapit kay Sloan ang pinuno ng mga gwardya at tumingin sa kanya. Bakit ka biglang nandito? Kailangang sabihin na ang pagbabalat kayo ni Sloan ay perpekto, kaya walang sino man ang nakakilala sa kanya. Sush! Hindi na nag-abalang magsalita pa si Sloan, habang inilabas niya ang isang token sa kanyang katawan, at malamig na sinabi sa akin ni Master Darby na ipasa ang kanyang mga salita na ang lugar ng pagbitay ay babaguhin sa huling minuto sa labas ng maharlikang lungsod. Ihanda mo ang iyong mga tauhan na kunin ang mga kriminal na ito at sumunod sa akin. Ang token sa kamay ni Sloan ay gawa sa tungsten na ginto na may mabangis na tigre na nakaukit dito. Ito ang simbolo ng supervisor ng militar na dala ni Florian saan man siya magpunta. Ang token ng supervisor ng militar. Tama, nang sinampal ni Sloan si Florian noong nakaraang gabi bago siya umalis, palihim niyang ninakaw ang token sa kanya. Si Florian ay umiinom at nagsasaya, kaya hindi niya napansin na ang kanyang token ay ninakaw ni Sloan. Oh, Master! Naniwala sa kanya ang pinuno ng mga gwardya nang makita ang token. Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan, dalhin ang mga kriminal na ito sa labas ng lungsod ng Maharlika. Makalipas ang kalahating oras, isinama ng pinuno ng mga gwardya si Dax at ang iba pa habang sinusundan si Sloan sa isang dalisdis sa labas ng Royal City. Master Ghost Shadow. Sa sandaling iyon, magalang na tinanong ng pinuno ng mga gwardya si Sloan, hindi ba tayo masyadong sabik na ilabas sila ng napakaaga? Isa pa, hindi ba tayo dapat magpadala ng mas maraming lalaki para bantayan ang paligid? Hindi pa rin niya nakilala na ang kaharap niya ay ang sikat na warrior goddess hanggang sa sandaling iyon.
Kasabay nito, napagtanto din ni Dax at ng pamilya Carter na may hindi tama. Ipinag-utos ni Lord Kenny na dapat silang patayin sa publiko upang maakit si Daryl. Bakit bigla niyang pinalitan ang lugar ng pagbitay sa isang liblib na lugar? Bang! Hindi sumagot si Sloan. Bigla niyang inatake ang pinuno ng mga gwardiya sa dibdib nito na hindi makapag-react sa oras at nagpakawala lamang ng mahinang ungol bago lumipad ng dosenang metro paatras na mabigat na bumagsak sa lupa, patay. Ikaw! Anong ginagawa mo? Tigilan mo siya! Sigaw ng mga guard sa paligid. Galit na galit sila at pinalibutan siya. Parehong natigilan si Dax at ang pamilya Carter. Bakit sila nagsimulang mag-away sa kanilang sarili? Hindi na nag-abalang magsalita si Sloan dahil ang kanyang magandang figura ay agad na umatake. Bang! 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 Sa loob lamang ng ilang maikling paghinga, ang dosenang mga gwardiya ay lahat ay nakahiga sa pool ng kanilang sariling dugo. Huminga ng malalim sina Dax, Chester, at ang pamilya Carter nang makita ang eksenang iyon. Sila ay hindi masabi na natigilan at natuwa. Hindi nila napigilang sumigaw ng mga sandaling iyon. Daryl, ikaw ba yan? Mister, alam kong darating ka para iligtas kami. Daryl. Sa sandaling iyon, inisip nilang lahat na ang taong nasa maskara ay si Daryl dahil siya lang ang makakapagpaikot ng mga mesa sa pinakamahalagang sandali. Hindi nag-react si Sloan nang makita ang excited na hitsura ng mga tao. Pagkatapos ay dahan niyang tinanggal ang puting bungo na maskara at pinagmasdan ang nakapaligid na mga tao gamit ang kanyang tahimik ngunit tanging mukha. Hingal. Ang mga ngiti ni Dax at ng pamilya Carter ay sumilay sa kanilang mga mukha nang makita si Sloan at nagpakita ng labis na nalilitong ekspresyon. Commander-in-Chief Sloan. Bakit siya? Bakit niya tayo ililigtas? Sa totoo lang, labis na nagulat ang lahat dahil siya ang nanguna sa sundalo ng bagong daigdig na salakayin ang World Universe 10 taon na ang nakakaraan. Bakit itataya ng gayong tao ang kanyang buhay para iligtas sila? Gayunpaman, iyon ang katotohanan at nangyari ito. Hindi na nag-abalang magsalita pa si Sloan nang tumingin siya sa kanila at malumanay na sinabing, lahat kayo ay hindi na kailangang magtaka. Nirerespeto ko lang si Daryl at hindi ko kayang makitang mamatay ang mga kaibigan at pamilya niya sa awang paraan. Bukod pa rito, si Yvette ay babae ni Daryl at malapit ako kay Prinsesa Yvette, kaya naparito ako upang iligtas ka sa ngalan niya. Pagkatapos ay malumanay silang hinimok ni Sloan, umalis ka agad bago pa malaman ng mga guard at royalties na wala na kayong lahat. Nagkatinginan sina Dax, Chester, at ang iba pa sa sinabi niya. Tinanguan nila ang kanilang mga ulo bilang realisasyon. Sa sumunod na segundo, lumabas si Dax, tumingin kay Sloan, at sinabing, Commander-in-Chief Sloan, bakit hindi ka sumama sa amin kung ganoon ang sitwasyon? Hinding-hindi siya patatawarin ni Lord Kenny mula nang palihim silang pinakawalan ni Sloan. Bagamat makapangyarihan si Sloan, marami ang mga tauhan ni Lord Kenny. Magiging madali para sa kanila na alisin siya. Ang iba ay mabilis ding nakiisa sa kanyang sinabi. Sumama ka sa amin. Delikado kung manatili kang mag-isa dito. Bahagyang ngumiti si Sloan at umiling nang humarap sa kanilang mga imbitasyon. Salamat sa iyong kabaitan, ngunit mayroon pa akong mahahalagang bagay na dapat gawin. Hindi pa ako aalis. Kalmado ang mukha niya nang sabihin yon, pero determinado ang tono niya. Siya ay sumalungat sa kanyang mga prinsipyo ng pagiging hindi tapat para lamang magtrabaho sa ilalim ni Lord Kenny para sa tanging layunin ng paghahanap ng pagkakataong patayin siya. Kakasimula pa lang ng plano niya, paano siya makakaalis ng ganun lang. Bagamat isang babae si Sloan, siya ay may lubos na determinadong personalidad. Kailangan niyang kumpletuhin ito kapag naisip niya ang isang bagay. Wala nang sinabi si Dax at ang iba pa nang makitang determinado si Sloan. Si Dax at ang pamilya Carter ay mabilis na bumalik sa World Universe pagkatapos magpaalam sa kanya. Hindi tumigil si Sloan bagkus ay bumalik kaagad sa lungsod ng Maharlika dahil malapit nang maliwanag ang kalangitan. Galit si Lord Kenny na nakatakas ang mahahalagang kriminal na yon. Sa puno ng enerhiya na bulwagan, si Lord Kenny ay nakaupo doon na may sobrang pangit na ekspresyon.
Nanginginig sa takot ang mga opisyal sa ibaba niya dahil hindi man lang sila naglakas loob na magpakawala ng kahit isang hininga. Lumuhod doon si Florian habang pawis na pawis. Florian. Pinandilatan ni Lord Kenny si Florian sa sandaling iyon. Anong nangyari? Lahat ng mga taong malapit kay Daryl ay nakatakas. Paano mo ipapaliwanag ang sarili mo? Kamahalan. Pinagpapawisan ng malamig na pawis ang noo ni Florian, habang natatakot na sinabi, hindi ko rin alam. May nagnakaw ng military supervisor token ko at palihim na pinalaya ang mga kriminal. Tinitingnan ko pa ito. Nakaramdam ng pait sa kanyang puso si Florian nang sabihin niya iyon. Noong una ay inisip niya na magagamit niya ang pagkakataong ito para makakuha ng promosyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga kriminal ay nailigtas sa buong gabi. Pumasok si Sloan na nakasuot ng malambot na baluti habang nagsasalita sila. Lumiwanag ang mga mata ni Florian nang makita si Sloan at malakas na sinabi, kamahalan, ang bagay na ito ay tiyak na may kinalaman kay Sloan. Siya ay dumating upang hanapin ako kahapon ng gabi at nakiusap sa akin na palayain sila. Ang aking military supervisor token ay tiyak na kinuha niya. Mangyaring imbestigahan ito. Napatingin si Florian kay Sloan na may mga mata na puno ng sama ng loob at hinanakit. Si Sloan lang ang dumating para hanapin siya mula kagabi hanggang sa sandaling iyon. Siguradong ninakaw niya ang kanyang token. Sush! Ang mga mata ng lahat ay kay Sloan sa kanyang mga salita. Opisyal na Sloan. Napakunot ang noo ni Lord Kenny habang nakatingin kay Sloan at sinabi sa mahinang boses, totoo ba ang sinabi ni Florian? Hindi nag-abala si Sloan sa tingin ng mga tao. Nagpakawala siya ng malumanay na hininga nang tumingin kay Lord Kenny at malumanay na sinabi, kamahalan, si Master Darby ay nagsasalita ng kalokohan mula sa wala. Maaga akong natulog kagabi, kaya paano ako makakabisita sa supervision unit? Biglang sumigaw si Florian, nagsisinungaling ka. Hinanap mo ako kagabi at partikular na nakiusap para sa mga kasabwat ni Daryl. Sabi mo paalisin mo na sila kasi iisang mainlan tayo. Labis na namula ang mga mata ni Florian nang sabihin niya ang huling pangungusap at halos sumigaw na siya. Hindi naman nagpanik si Sloan. Ngumiti siya at sinabing, sabi mo hinanap kita kagabi, may patunay ka ba? Nanginig si Florian sa narinig at ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit walang lumabas. Kagabi, pinaalis niya ang kanyang mga bantay habang umiinom siya at nagsasaya. Kung meron mang saksi, iyon lang ang kumakanta ng mga kortesan. Gayunpaman, paano niya dadalhin ang mga kumakantang kortesan sa palasyo? Bukod pa rito, hindi niya maipapaalam kay Lord Kenny ang tungkol sa kanyang kasiyahan sa mga kumakanta na kortesan. Master Darby. Dahan at malumanay niyang sinabi nang makita ang nag-aaway na mukha ni Florian at hindi makapagsalita, payagan mo akong magsalita kung wala kang patunay. Pagkatapos ay sinabi ni Sloan kay Lord Kenny, kamahalan, may sasabihin ako. Nabalitaan ko na nagtipon si Master Darby ng ilang singing kortesan sa supervision unit na nagsasaya at nag-inuman doon. Sa palagay ko ay masyado siyang natuwa at nawalan siya ng sariling tanda, kaya nakahanap siya ng dahilan para sisihin ito sa akin. Nagbago ang mga ekspresyon ni Florian at marahas na pinandilatan si Sloan bago agad ibinuka ang kanyang bibig para ipaliwanag, kamahalan, walang ganoong bagay. Ang lakas ng loob ng pitang nang to na banggain ako. Kumunot ang noo ni Lord Kenny at tinanong si Sloan, sabi mo nagsaya si Florian kagabi at napabayaan ang kanyang mga tungkulin, hinahayaan ang mga kriminal na makatakas. May ebidensya ka ba? Makatarungan si Lord Kenny. Ang mga salita ni Florian ay walang patunay sa sandaling iyon, sa makatuwid ay kailangan ding patunayan ni Sloan ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagpapakita ng ebidensya ng kanyang akusasyon. Oo. Hindi man lang nag-isip si Sloan habang tumango siya bago pumalakpak ng isang beses. Dalawang maharlikang guwardiya ang agad na nagdala ng ilang maliliit na babae sa palasyo. Ito ang mga kumakantang kortesan na tinawagan ni Florian kagabi. Nahuli nga si Sloan sa korte dahil kinailangan niyang hayaan si Dax at ang iba pa na pumunta sa isang banda at hanapin ang mga singing kortesan na nasa supervision unit kagabi sa kabilang banda. Alam na niya noong pinakawalan niya si Dax at ang iba pa na paghihinalaan siya ni Florian at sasabihin kay Lord Kenny.
Imbes na nakaupong pato, baka umatek muna siya. Ano? Nanginig si Florian at halos madapa sa sahig na nakaupo nang makita ang kumakanta na mga kortesan bago sumigaw kay Lord Kenny, "Kamahalan, ako." Malamig na pinutol siya ni Lord Kenny bago pa siya makatapos. "Florian Darby, paano mo ito ipapaliwanag?" Agad na naniwala si Lord Kenny kay Sloan nang makita ang kumakanta ng mga kortesan. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting tumataas sa sandaling iyon. Nagtiwala siya kay Florian pero nagpunta siya para magsaya sa pinakamahalagang sandali. Ito ay hindi mapapatawad. Ako. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Florian ang kanyang pag-iisip habang siya ay mahina at atubili na sumagot, paumanhin, iyong kamahalan, pero hindi ko talaga alam kung paano nakatakas ang mga kriminal." Halos luha si Florian sa sinabi niya. Hindi masabi ang sama ng loob niya. Tinang na. Masyadong mabisyo si Sloan. Dapat nakagawa ako ng paraan para manatili siya kagabi sa supervision unit kung alam ko ng mas maaga bago sabihin kay Lord Kenny ang tungkol sa kanyang mga krimen. Gayunpaman, huli na para magsabi ng kahit ano sa sandaling iyon. Huminga ng malalim si Lord Kenny. Masyadong malisyoso ang kanyang mga ekspresyon, habang nakatingin kay Florian, at malamig na sinabi, "Florian Darby, dapat ay ikulong kita sa bilangguan dahil sa paggawa ng napakalaking krimen, ngunit marami ka ring naitulong sa akin sa lahat ng oras na ito. Kaya, hahayaan na kita." Pagkatapos ay scan ni Lord Kenny ang kanyang paligid. Inaatasan ko na ngayon na si Florian ay tatanggalin sa kanyang tungkulin at iimbestigahan tungkol sa bagay na ito. Salamat, kamahalan. Salamat. Agad na yumuko si Florian upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga bago malungkot na umalis sa bulwagan sa ilalim ng escort ng mga gwardiya ng palasyo. Makulimlim ang mga ulap sa labas tulad ng kasalukuyang kalagayan ni Florian sa sandaling yon, malungkot at nanlulumo. Paano ito magiging ganito? Siya ay dapat magkaroon ng isang buhay ng kayamanan at kaluwalhatian. Paano siya naging ganoon? Oo, lahat ito ay salamat sa tinang ng Sloan na yon. Pagbalik sa kanyang tahanan, nakita niya si Yumi na nakaupo sa sala at nakaka-relax na uminom ng tsaa kasama ang ilang maid na naghahain sa kanya. Anong nangyari? Bakit ang haba ng mukha? Tumayo si Yumi at biglang nagtanong, "Hindi ba dapat mong patayin ang mga kriminal sa tanghali?" Huminga ng malalim si Florian at ngumiti ng mapait. "Mahal, may nangyari." Pagkatapos ay ikinuwento ni Florian kung paano nakatakas ang mga kriminal at ang kanyang pagkakatanggal sa kanyang mga tungkulin. Siyempre, hindi naglakas loob si Florian na sabihing nagsasaya siya sa supervision unit kagabi. Nabanggit na lamang niya na hindi niya ginawa ng maayos ang kanyang trabaho at naging dahilan ng pagtakas ng mga kriminal. Ano? Nanginginig sa galit si Yumi nang marinig iyon, habang galit at balisang sinabi niya, "Paano ka naging inutil? Napakahigpit ng seguridad ng bilanguan ng lungsod ng Maharlika. Paano mo sila papayagang makatakas?" Agad na naasar si Yumi at pinandilatan si Florian. "Wala ka talagang silbi. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat nating gawin ngayong nawalan ka ng trabaho at imbestigahan ka?" "Honey." Napailing si Florian sa mapait niyang ekspresyon. "Sa tingin ko hindi na ako gagamitin ni Lord Kenny. Sa halip na maupo at maghintay na imbestigahan, bakit hindi tayo umalis ng mas maaga? Marami siyang ginawang masasamang bagay bilang isang opisyal sa bagong daigdig sa lahat ng mga taon na ito. Paano niya kayang imbestigahan? Mas mabuti pang tumakas." Napakunot ang noo ni Yumi nang marinig iyon, at malamig na sinabi, "Noon, patuloy kaming lumalaban kay Daryl at sa iba pang mga sekta, kaya tiyak na hindi na kami makakabalik sa World Universe. Hindi na tayo maaaring manatili sa bagong mundo ngayon. Sabihin mo sa akin, saan tayo pupunta?" Huminga ng malalim si Florian at natahimik saglit bago dahang sinabing, "Bakit hindi na lang tayo tumungo sa Westrington? Nabalitaan ko lang na ang punong ministro Westrington, Donoghu Dixon ay pinatay ang emperador ng Westrington at umakyat sa trono mismo. May koneksyon pa ako sa kanya, kaya't bakit hindi na lang tayo pumunta sa kanya? Magkakaroon pa rin tayo ng walang katapusang kayamanan at kaluwalhatian sa oras na iyon." "Ano?" Kinilig si Yumi at labis na nabigla sa puso. "Si Donoghu ay naging emperador?" "Hindi.
Malamig na dumura si Yumi sa kanyang matatag at hindi mapag-aalinlangan ng desisyon. Walang kahit anong reaksyon si Yumi. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng walang katapusang sama ng loob. Hindi niya makakalimutan kung paano siya pinahiya noon ni Donoghu. Ang kanyang kalinisang puri ay sinira ng lalaking ito ng hindi mabilang na beses. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.